Isinasakay ng bilyonaryo ang kaniyang nobya pauwi hanggang sa makita niya ang kaniyang buntis na dating asawa na tumatawid sa kalye. Ang air conditioning ng Mercedes-Benz ay nakatakda sa eksaktong 18 degrees Celsius na lumilikha ng isang artipisyal at manyebeng kapaligiran na matinding sumasalungat sa matinding init ng Maynila sa kalagitnaan ng hapon. Gayunpaman, para kay Elias San Jose, ang tunay na lamig ay hindi nagmumula sa mga vent kundi sa upuan ng pasahero. Hindi katanggap-tanggap, Eli. Simpleng hindi katanggap-tanggap. Ang boses ni Catalina Montilla ay humiwa sa hermetikong katahimikan ng mamahaling sasakyan tulad ng isang mapurol na kutsilyo. Sinabi ko sa iyo na ang mga orkidya ay dapat puti. Iyong puting puro na nakita ko sa Mega Wedding Magazine, hindi iyang bastos na kulay krema na dinala ng dekorador. Nakikinig ka ba? Pinihit ni Ellie ang manibela na may balat hanggang sa pumuti ang kaniyang mga buko. Ang kaniyang asul na mga mata na karaniwang maliwanag at matalas sa negosyo ay mukhang mapurol, pagod. Tumingin siya sa unahan, sa walang katapusang dagat ng pulang signal ng trapiko sa downtown, ngunit ang kaniyang isip ay napakalayo. Nasa isang madilim na lugar ito, isang sulok ng kaniyang alaala na mas madalas niyang dinadalaw. Nakikinig ako, Kata, sagot niya sa isang monotono, parang robot na tono. Hindi ka nakikinig. Kailanman, hindi ka nakikinig. Ibiniligtad ni Kata ang kaniyang katawan na nagpakaluskos sa mamahaling balat ng upuan at itinuro ang kaniyang daliri sa mukha ni Ellie. Ang kaniyang French manicure ay walang depekto. Ang kaniyang mga alahas ay kumikinang sa sinag ng araw, ngunit ang kaniyang mukha, bagamat objetibong maganda, ay nakakunot sa isang mukha ng matinding hindi pagkakontento. 2 linggo na lang ang natitira bago ang kasal ng taon. Inimbitahan ni Papa ang mga senador, mga kongresista, mga pandaigdigang negosyante. Lahat ay dapat perpekto. At ikaw ay nariyaan na may ganyang mukha ng libing na kinaladkad mo sa loob ng ilang buwan. Hindi mo ba nakikita ang swerte mo? Naramdaman ni Ellie ang isang matalim na kirot sa kaniyang sentido, isang migraine na nagsimulang tumibok sa ritmo ng mga reklamo ng kaniyang nobya. Swerte. Oo. Ganoon ang tingin ng mundo sa kaniya. Si Elias San Jose, ang magnate ng telekomunikasyon, ang taong nagparami ng kaniyang yaman ng 10 beses sa huling taon, ay ikakasal sa anak ng isa sa pinakamakapangyarihang banker sa bansa. Ito ang perpektong pagsasama, ang perpektong negosyo, ngunit ito ay parang isang panghabambuhay na sentensiya. Papalitan natin ang mga bulaklak, Kata. Tatawagan ko ang aking katulong ngayon din, sabi ni Ellie. Naghahanap ng paraan para patayin ang sunog gamit ang tanging kagamitan na tila gumagana sa kaniya, ang kaniyang checkbook. Hindi lang ito tungkol sa mga bulaklak, Ellie. Tungkol ito sa iyong ugali. Tumingin ka sa akin kapag nagsasalita ako. Hinawakan niya ang braso ni Ellie, bahagyang ibinaon ang kaniyang mga kuko. Minsan nararamdaman ko na iniisip mo pa rin siya, iyang babaeng pulubi. Ang pangalan ay hindi binanggit, ngunit ito ay lumutang sa makapal na hangin ng kotse tulad ng isang multo, Marisa. Sa pagkarinig ng pahiwatig na iyon, mas malakas na inapakan ni Ellie ang preno kaysa sa kinakailangan nang magpalit ng kulay ang signal ng trapiko. Huminto ng dahan-dahan ang kotse, nakahiwalay sa ingay sa labas. Ngunit ang puso ni Ellie ay biglang kumabog. Huwag mong simulan ang usapan na iyan, Kata, babala niya sa isang mabigat na boses na sa unang pagkakataon ay nagpapakita ng tunay na emosyon na iipong galit. Aba, ikaw ang nagdadala sa kaniya sa kasalukuyan sa pamamagitan ng iyong mga katahimikan, sigaw ni Kata, hindi pinapansin ang kaniyang babala. Niloko ka ng babaeng iyon, Ellie. Isa siyang walang kabuluhang tao na gusto lang ang pera mo, at salamat sa Diyos at sa akin na buksan ang iyong mga mata sa tamang panahon. Dapat nagpapasalamat ka sa akin sa bawat araw sa buhay mo, sa halip na ang boses ni Kata ay naging isang malayong buzz. Biglang lumiit ang mundo ni Ellie sa isang focal point lamang sa pamamagitan ng tinted na salamin ng kaniyang kaliwang bintana. Tumigil ang trapiko. Ang init ay nagpalabas ng mga nakikitang alon mula sa aspalto, at doon, tumatawid sa pagitan ng mga nakahintong sasakyan, iniiwasan ang panganib na may halong tapang at desperasyon, ay isang figura na makikilala ni Ellie kahit sa pinakamadilim na dilim. Ang oras ay huminto, literal na nagyelo. Siya si Marisa, ngunit hindi siya ang Marisa
na naaalala niya mula sa mga litrato na nakatago sa kaniyang isip. Ang Marisa na iyon ay nakasuot ng matingkad na kulay at ngumingiti ng may inosente na nagpapaliwanag sa mga silid. Ang babaeng ito na tumatawid sa kalye ay nakasuot ng kupas na blusa, maong na nakakita ng mas magagandang araw at komportableng flat shoes para sa mahabang paglalakad. Ang kaniyang buhok na kayumanggi, na dating makintab at maluwag, ay nakatali sa isang praktikal at magulo na bun, na may mga hibla na nakadikit sa kaniyang noo dahil sa pawis. Gayunpaman, ang nagpalamig sa dugo ni Ellie sa kaniyang mga ugat ay hindi ang pagkakita sa kaniya kundi ang karga niya. Nakakapit sa kaniyang dibdib sa pamamagitan ng isang simpleng beige na cloth carrier na halatang gamit na ay buhay, hindi isa, kundi dalawa. Dalawang maliliit na bulto, dalawang ulo na may simpleng sombrero na gumagalaw sa ritmo ng kaniyang pagmamadali. Kumukurap si Ellie, iniisip na ang stress ay nagbibigay sa kaniya ng mga guni-guni. Yumuko siya, halos idikit ang kaniyang noo sa manibela. Hindi pinapansin ang mga sigaw ni Kata na patuloy na pumupuno sa loob ng kotse. Tumigil si Marisa ng isang segundo sa gitna ng avenida, inaayos ang bigat ng mga sanggol. Lumingon siya upang tingnan ang trapiko. Sa isang bahagi ng segundo, lumiwanag ang kaniyang profile sa sikat ng araw. Mukha siyang pagod. May malalim na eye bag sa ilalim ng kaniyang mga mata, mas payat kaysa sa nararapat, na may karupukan ng isang taong minsan ay nagpapalipas ng pagkain para lang magkasya sa iba. Ngunit sa kaniyang mga kilos ay mayroong matinding dignidad, isang protektibong lakas na nagmumula sa kaniya tulad ng isang hindi nakikitang kalasag. Hindi maaari, bulong ni Ellie. Ang kaniyang boses ay lumabas ng nasasakal, sirang-sira. Si Kata, na napansin na wala na siya sa usapan, ay sinundan ang tingin niya sa kalye. Ano ang tinitingnan mo? Tanong niya nang may panghahamak, idinilat ang kaniyang mga mata. Iyang pulubi na iyan? Diyos ko, lumalala na ang siyudad na ito. Hinihayaan nilang makisalamuha ang sinuman sa pagitan ng mga sasakyan para mamalimos. Ang salitang pulubi ay tumama kay Ellie tulad ng isang pisikal na sampal. Tumahimik ka, sabi niya. Hindi ito sigaw. Ito ay isang malamig at nakamamatay na utos. Pasensiya. Anong sinabi mo, Ellie? Hindi na naghintay si Ellie. Ang lohika, ang mga pamantayan ng lipunan, ang trapiko, ang kasal, ang mga investors lahat ay naglaho. Mayroon lamang ang babaeng iyon at ang dalawang maliliit na nilalang na karga niya sa ilalim ng matinding init ng araw. Nang hindi nag-iisip, nang hindi nagpaplano, ginawa ni Ellie ang hindi maiisip, inalis niya ang lock ng mga pinto. Ang metalikong tunog ng pag-unlock ay umalingaw-ngaw sa kotse. Ellie, mag-go na ang traffic light. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Kata ay tumaas ng isang oktave na bahiran ngayon ng panik at hindi paniniwala. Binuksan niya ang pinto. Ang ingay ng siyudad ay biglang pumasok. Mga klakson, makina, sigaw, tunay na buhay. Ang init ay lumusob sa kanlungan ng aircon. Ellie, nababaliw ka ba? Sigaw ni Kata, sinubukang hawakan ang kaniyang suit jacket. Bumalik ka dito ngayon din, ngunit nasa labas na siya. Ang kaniyang mga sapatos na gawa sa Italian leather ay tumapak sa mainit na aspalto. Iniwan niya ang pinto ng driver na bukas. Iniwan niya ang kotse na nakaandar. Iniwan niya ang perpekto at mayaman na babae na sumisigaw ng histerya. Ang kaniyang mga binti ay gumalaw ng kusa, tumatakbo sa pagitan ng mga sasakyan, iniiwasan ang isang motorsiklo na galit na nag-beep sa kaniya. Marisa, sigaw niya. Ang pangalan ay lumabas sa kaniyang lalamunan, sinira ang mga taon ng katahimikan, pagmamataas at kasinungalingan. Ito ay isang desperadong sigaw, puno ng isang pagmamadali na hindi niya lubos na nauunawaan. Mga 10 metro ang layo, nag-tense ang babae. Ang kaniyang katawan ay tumigas, tulad ng isang hayop na nakakita ng mandaragit bago pa man ito makita. Hindi siya lumingon kaagad, hinigpitan niya ang kaniyang mga braso sa paligid ng mga sanggol, pinoprotektahan sila at binilisan ang kaniyang hakbang patungo sa bangketa. Mas mabilis na tumakbo si Ellie, hindi pinapansin ang mga insulto ng mga driver na nakulong sa likod ng kaniyang inabandunang kotse. Marisa, ang tunog ng kaniyang pangalan, binibigkas ng tiyak na boses na iyon, ay naglingkod bilang isang mabigat na angkla na pumigil kay Marisa na magpatuloy
Naabot na niya ang kaligtasan ng bangketa, ngunit tumanggi ang kaniyang mga paa na humakbang pa. Ang kaniyang puso ay pumapalo laban sa kaniyang mga tadyang ng napakalakas na kinatakutan niya na magising ang kambal na natutulog ng mahimbing sa kaniyang dibdib. Walang kamalay-malaysay sa drama na malapit ng sumiklab. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata ng isang saglit, huminga ng malalim ng mainit at maruming hangin, nagdarasal na ito ay isang pandinig na ilusyon na sanhi ng pagkapagod mula sa dalawang sunod na shift. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang kamay sa kaniyang balikat. Hindi ito isang biglaang hawak, kundi isang nanginginig, nag-aalinlangan. Dahan-dahan lumingon si Marisa, depensiba. Ang kaniyang mga kamay ay instinktibong umakyat upang takpan ang mga ulo ng mga sanggol na lumilikha ng isang pisikal na hadlang sa pagitan nila at ng mundo. At nandoon siya, si Elias San Jose, ang lalaking minahal niya sa bawat hibla ng kaniyang pagkatao. Ang lalaking nagpalaya sa kaniya sa kaniyang buhay halos 1 taon na ang nakalipas, naniniwala sa pinakamasamang paninirang puri tungkol sa kaniya. Siya ay humihingal, ang kaniyang buhok ay magulo dahil sa pagtakbo, ang buhol ng kaniyang kurbata ay bahagyang hindi naayos at isang ekspresyon sa kaniyang mga mata na hindi pa niya nakita, ganap na panik, hinaluan ng masakit na pag-asa. Ang kaibahan sa pagitan ng dalawa ay brutal, halos malaswa. Siya ay nagniningning sa aura ng tagumpay, umaamoy ng mamahaling cologne at aircon. Siya ay nakadarama ng pagiging maliit sa kaniyang lumang damit, umaamoy ng gatas ng ina at pawis mula sa isang araw ng matinding trabaho. Marisa, ulit niya, ang kaniyang dibdib ay mabilis na umaakyat at bumaba. Ang kaniyang asul na mga mata ay naglakbay sa kaniyang mukha na parang gusto niyang tandaan ang bawat bagong linya ng ekspresyon, bawat bakas ng pagdurusa na hindi niya nasaksihan. Diyos ko, Marisa, ikaw ba iyan? Itinaas niya ang kaniyang baba. Sa kabila ng kaniyang kahirapan, sa kabila ng takot niya sa kapangyarihan ng lalaking ito, ang kaniyang dignidad ay nanatiling buo. Anong gusto mo, Eli? Tanong niya. Ang kaniyang boses ay matatag, bagamat mahina upang hindi maistorbo ang mga bata. Hinarangan mo ang trapiko ng kotse mo. Bumalik ka sa buhay mo. Tila hindi siya narinig ni Eli. Ang kaniyang tingin ay bumaba, hindi na niya tinitingnan ang kaniyang mga mata. Tinitingnan niya ang beige cloth carrier. Tinitingnan niya ang 2 bulto. Ang kaniyang mga kamay ay kusang tumaas, na parang gusto niya itong hawakan, ngunit huminto siya ng ilang sentimetro ang layo, natatakot na baka lumayo siya o sumigaw. Ano ito? Bulong niya sa sirang boses. Ang katotohanan ay tumatama sa kaniya nang may lakas ng isang tren ng karga. Kanino iyan? Anak mo. Lumayo si Marisa, idinikit ang kaniyang likod sa dingding ng isang komersyal na gusali, kinulong. Mga anak ko sila, sagot niya nang may pagkapuot. At wala kang karapatan na maging narito. Pakiusap, umalis ka na. Naghihintay ang nobya mo. Sandaling lumingon si Eli. Sa malayo ay nakita niya si Kata na bumaba sa Mercedes, nagpapadyak at sumisigaw patungo sa kanila, bagamat nilulunod ng ingay ng syudad ang kaniyang mga salita. Bumalik ang kaniyang tingin kay Marisa nang may pagmamadali. Hindi ako aalis. Hindi hanggang sasabihin mo sa akin. Lumunok si Eli. Nararamdaman ang isang buhol sa kaniyang lalamunan. Kailan? Kailan sila ipinanganak? Napilitang magsalita si Marisa. Alam niya na darating ang sandaling ito balang araw, ngunit hindi siya handa. 3 buwan na ang nakalipas. Pag-amin niya, alam na magbibilang si Eli. Biglang namutla si Eli sa ilalim ng araw. 3 buwan, kasama ang 9 na buwan ng pagbubuntis. Nangangahulugan iyon na siya ay nagbubuntis noong pinaalis niya siya sa mansyon, noong inakusahan niya siya ng pangangaliwa, noong ipinakita sa kaniya ni Kata ang mga ebidensiya na nakikipagkita siya sa iba. Ikaw ay buntis noong umalis ka? Ang tanong ay lumabas bilang isang daing ng sakit. Nang pinalayas mo ako, pagwawasto niya ng may lamig. At oo, buntis ako. Sinubukan kong sabihin sa iyo, Eli, sinubukan kong sabihin sa iyo noong huling gabing iyon, ngunit abala ka sa pagsigaw sa akin, abala ka sa paniniwala sa mga kasinungalingan ng iyong paligid na hindi mo ako pinagsalita. Itinapon mo sa mukha ko ang isang tseke at sinabi mo sa akin na maglaho. Ang kaniyang mga salita ay mga daggers at tinanggap ni Eli ang lahat ng walang proteksyon. Naalala niya ang gabing iyon.
Naalala niya ito ng may kahihiyan na nagpapaso sa kaniyang loob. Sa sandaling iyon, gumalaw ang isa sa mga sanggol. Ang maliliit na sobs ay pumutol sa tensyon ng dialogo. Ang ulo sa kanang bahagi ay lumingon. Bahagyang dumulas, pabalik ang sombrero. Binuksan ng sanggol ang kaniyang mga mata. Naramdaman ni Eli na nawawala ang lupa sa ilalim ng kaniyang mga paa. Lumapit siya, hindi pinapansin ang paglaban ni Marisa at tumingin ng direkta sa mga mata ng bata. Sila ay dalawang malalim na sapphires, magkatulad sa kaniya, hindi maaaring mapagkamalan. Walang DNA test sa mundo ang mas makapangyarihan kaysa sa tingin na iyon. Ang bata na iyon ay may hugis ng kaniyang mga mata, ang kurba ng kaniyang sariling ilong noong sanggol pa siya. Parang nakatingin sa salamin na naglalakbay sa nakaraan. At pagkatapos ay tiningnan niya ang isa magkatulad. Dalawang patak ng tubig, dalawang perpektong kopya niya na nakahiga sa mga braso ng babaeng hinamak niya. Anak ko sila. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag na yumanig sa mga pundasyon ng kaniyang pag-iral. Pumuno ang luha sa mga mata ni Eli na nagpalabo sa paningin ng kaniyang mga anak. Marisa, anak ko sila. May mga mata ko sila. Naramdaman ni Marisa na nagiba ang kaniyang sariling mga depensa sa harap ng hilaw na emosyon ni Eli, ngunit mas malakas ang takot. Takot na baka kunin niya sila. Takot na baka gamitin niya ang kaniyang mga abogado, ang kaniyang pera, ang kaniyang impluwensiya. Anak ko sila, Eli, sabi niya nang may pagkamuhi. Tinakpan ang mukha ng sanggol upang itigil ang pagtingin sa kaniya. Ako ang nanganak sa kanila mag-isa. Nagtrabaho ako sa paglilinis ng sahig hanggang sa 8 buwan upang bilhin ang kanilang mga diaper. Ako ay nag-iisa sa public hospital noong ipinanganak sila. Wala ka roon. Ikaw ay nagpaplano ng kasal mo sa kaniya. Eli, for God's sake. Ang matinis na boses ni Kata ay pumutol sa babol. Naabot niya ang bangketa, humihingal sa pagsisikap na lumakad sa matataas na takong namumula sa galit. Maaari mo bang sabihin kung anong problema mo? Iniwan mo ang kotse na bukas sa gitna ng avenida. Tinitingnan tayo ng lahat. Ginagawa mo tayong katawa-tawa. Kumawala si Eli sa hawak ni Kata sa isang biglaang halos marahas na galaw, hindi inaalis ang tingin sa mga sanggol. Si Kata, na nakadarama ng pagiging hindi pinapansin, ay ibinaling ang kaniyang galit kay Marisa. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na may mukha ng ganap na pagkasuklam, sinisiyasat ang murang damit, ang pawis, ang halatang kahirapan. Siyempre. Siya pala ang babaeng ahas. Ang babaeng naghahabol ng pera, dumura si Kata ng may lason. Nakikita ko na bumagsak ka, mahal. Anong ginagawa mo? Inustok ang nobyo ko sa kalye. Naubos na ba ang pera na nakuha mo sa diborsyo? Hindi inalis ni Marisa ang kaniyang tingin. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit niyang niyakap ang kaniyang mga anak. Wala akong gusto sa inyo. Siya ang tumakbo patungo sa akin. Pakiusap. Bumunghalit si Kata sa isang hysterical na tawa. Siguradong nakita mo siyang dumaan at nagpakita ka. At ano iyan? Itinuro niya ang bulto ng mga sanggol. Ngayon ay namamalimos ka na gamit ang mga bata? Sila ba ay inabandona o anak ng kung sinumang loser na nakita mo sa kalye? Dahil sigurado ako na marunong magbilang si Eli at alam niya na wala ito kinalaman sa kaniya. Tumahimik ka, Kata, sigaw ni Eli. Ang sigaw ay napakalakas na nagulat ang dalawang sanggol at nagsimulang umiyak ng sabay-sabay. Isang matinis na iyak ng gutom at takot. Ang tunog ng iyak ay tila nagpagising kay Eli mula sa isang trance. Ang makita si Kata, na ang mukha ay nakakunot sa galit, na iniinsulto ang kaniyang sariling mga anak ng hindi alam, at ang makita si Marisa, mapagkumbaba at nag-iisa, na sinusubukang kalmahin sila ng kaniyang pagmamahal, ang blindfold, ay tuluyang nahulog sa kaniyang mga mata. Tingnan mo ang ginawa mo, tinakot mo ang mga bata. Pagreklamo ni Eli kay Kata ng may lamig na nagpalamig sa kaniya. Lumingon siya kay Marisa, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, gustong tumulong, gustong gumawa ng kahit ano. Marisa, pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Hindi rito, hayaan mong isakay kita. Hayaan mong makita ko sila ng maayos. Hindi, sabi ni Marisa, umatras patungo sa hintuan ng bus na ilang metro ang layo. Isang luma at maingay na bus ang lumapit, huminto ng may ingay. Wala kang kinalaman dito, Eli. Bumalik ka sa palasyo mo. Bumalik ka sa kaniya. Nararapat kayo sa isa't isa. Hindi ka maaaring umalis.
Gumawa si Ellie ng isang desperadong hakbang. Kapag humakbang ka pa, sisigaw ako. Babala niya, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. Isisigaw ko na ina-stalk mo ako. Huwag kang maglakas loob na lumapit sa mga anak ko. Nawala mo ang karapatang iyon noong tinawag mo ako ng masama at pinalayas mo ako sa kalye. Binuksan ng bus ang mga pinto nito. Mabilis na umakyat si Marisa. Nakikipagbuno sa bigat ng kambal at naghahanap ng barya sa kaniyang bulsa gamit ang nanginginig na mga kamay. Nanatiling paralisado si Ellie sa bangketa. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumakay sa bus na iyon. Gusto niyang sirain ang buong mundo gamit ang kaniyang mga kamay. Ngunit nakita niya ang tingin ng takot sa kaniyang mga mata, takot sa kaniya, at iyon ang lalong sumira sa kaniya. Isinara ng bus ang mga pinto at umalis. Nag-iwan ng ulap ng itim na usok. Tiningnan ni Ellie sa maruming bintana kung paano umupo si Marisa at, nang hindi lumingon, kumuha ng murang feeding bottle na may gatas upang aliwin ang isa sa mga sanggol. Ellie. Sinubukan siyang hawakan muli ni Kata. Ang kaniyang tono ay nagbago mula sa galit patungo sa kalkuladong pag-aalala nang makita ang kaniyang sirang-sirang ekspresyon. Aking mahal, umalis na tayo. Baliw ang babaeng iyon. Ang mga batang iyon ay tiyak na isang bitag para kumuha ng pera sa iyo. Dahan-dahan lumingon si Ellie kay Kata. Ang kaniyang asul na mga mata ay namumula sa sakit at isang sumisibol na galit. May mga mata ko sila, bulong niya sa isang boses na parang sentensiya ng kamatayan. Sila ay magkatulad sa akin at nasa eksaktong edad. Imposible iyan. Alam mo na siya. Ang alam ko, pinutol siya ni Ellie. Lumapit kay Kata hanggang sa lumabag sa kaniyang personal space na nagpaurong sa kaniya sa unang pagkakataon ng may tunay na takot ay na may isang bagay na hindi tumutugma sa kwento na sinabi mo sa akin 1 taon na ang nakalipas. At isinusumpa ko sa buhay ng mga anak ko na nakita ko lang sa bus na iyon na kung matuklasan kong nagsinungaling ka sa akin, Diyos na ang bahala sa iyo, Kata. Diyos na ang bahala sa iyo. Lumingon si Ellie at lumakad patungo sa inabandonang kotse, kinukuha ang kaniyang cellphone sa bulsa habang naglalakad. Hindi niya tinawagan ng flower shop, hindi niya tinawagan ng wedding organizer, denial niya ang numero ng kaniyang private security chief. Gusto kong hanapin mo ang isang tao ngayon din. Sumakay lang siya sa bus ng Route 45 sa Central Avenue. Isa siyang babae na may kambal na sanggol. Hanapin mo kung saan siya nakatira. Huwag kang lumapit. Gusto ko lang ang address. At gusto ko ang kumpletong history ni Marisa Reyes sa huling taon, bawat kilos, bawat medikal na pagbisita, lahat. Ibinalik niya ang telepono at pumasok sa kotse. Ang aircon ay nanatiling 18 degrees Celsius. Ngunit nararamdaman ni Ellie na nasusunog siya sa impyerno ng kaniyang sariling mga pagkakamali at handa siyang sunugin ang buong mundo upang ayusin ito. Ang pagsara ng pinto ng Mercedes ay umalingaw-ngaw, tulad ng isang putok sa loob ng soundproof na kotse. Ang labas ng mundo, kasama ang kaniyang mga pang-araw-araw na ingay at matinding init ay muling nakasara, ngunit ang hangin sa loob ng sasakyan ay naging hindi na malalanghap. Ini-start ni Ellie ang makina. Ang kaniyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa manibela na may balat, isang detalye na hindi napansin ng matatalas na mata ni Kata. Umalis na. Iyan, utos niya, sa isang tensyonadong boses, nakatingin ng diretsyo sa unahan, upang maiwasan ang makita ang mga driver ng ibang kotse na tumitingin sa kanila ng may morbid na kuryosidad. Ilabas mo kami sa sirkong ito bago pa kami makilala ng sinuman at bukas ay nasa cover na kami ng lahat ng gossip magazines. Ibinaba ni Ellie ang gear at dahan-dahang gumalaw ang kotse nang may mapanlinlang na kalambutan ng German engineering. Sa labas, sila ang imahe ng tagumpay, isang gintong magkasintahan sa isang $500,000 na kotse. Sa loob, sila ay 2 estranghero na nasa gilid ng isang digmaang nukleyar. Sa unang 10 minuto, ang katahimikan ay ganap. Naririnig lamang ang halos hindi naririnig na buzz ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Kata na nagmamadaling nagre-review ng kaniyang telepono, nagtatanggal ng mga komento o naghahanap kung may nag-tweet tungkol sa insidente. Wala pa, bulong niya sa sarili. Nilock ang screen sa isang matigas na paghampas ng kaniyang acrylic nail. Sinuwerte tayo kung malalaman ni Papa na bumaba ka sa kotse para habulin ang iyong dating asawa sa gitna ng Avenida Reforma. Tumahimik ka, Kata, pinutol siya ni Ellie. Hindi siya sumigaw. Ang kaniyang tono ay mababa, mabigat,
puno ng isang existential fatigue na mabigat sa kaniyang mga buto. Ayokong marinig ang tungkol sa tatay mo. Ayokong marinig ang tungkol sa kasal. Mabilis na lumingon si Kata na ang kaniyang mga hikaw na diamante ay marahas na umindayog. Na ayaw mong marinig ang tungkol sa kasal? Nagpakawala siya ng isang hindi makapaniwala at matinis na tawa. Ellie, 2 linggo na lang. Nag-invest kami ng isang malaking halaga. Ang aking reputasyon ay nasa peligro at hindi ko hahayaang sirain ng isang atake ng nostalgia para sa isang pinagpalang katulong ang aking sandali. Hindi iyon nostalgia, sabi ni Ellie, nakatuon ang tingin sa aspalto. Sa tuwing kumukurap siya, nakikita niya ang 4 na asul na mata na nakatingin sa kaniya. Ang 2 pares ng sapphires na tahimik na humatol sa kaniya mula sa gilid ng bangketa. Nakita ko ang mga anak ko, Kata. Huwag ka nang magsabi niyan. Sigaw niya. Nawawala ang eleganteng composure na matagal niyang sinanay. Imposible iyan sa biology. Niloloko ka niya. Ipinakita ko sa iyo ang mga mensahe. Naaalala mo ba? Ipinakita ko sa iyo ang mga litrato niya na pumapasok sa murang motel na iyon. Ang mga batang iyon ay maaring kanino man, sa hardinero, sa driver, sa lalaking nakikita niya. Hindi ko nakita ang mukha niya, biglang sabi ni Ellie. Ang pangungusap ay nanatiling nakalutang sa hangin. Nagyelo si Kata ng isang microsecond, isang halos hindi napansing pagkakamali sa kaniyang pagganap. Ano? Sa mga litrato na ipinakita mo sa akin, 1 taon na ang nakalipas. Pinihit ni Ellie ang manibela hanggang sa pumutok ang balat. Ang mga litrato niya na pumapasok sa motel. Nakita si Marisa. Nakita ko ang kaniyang damit, ang kaniyang buhok, ngunit ang lalaki ay laging nakatalikod o malabo. Hindi ko nakita ang mukha niya. Bumuntong hininga si Kata, binalik ang kaniyang opensibong tindig, itinawid ang kaniyang mga binti at pinapantay ang kaniyang silk skirt. At ngayon ay maglalaro ka ng detective? Pakiusap, Ellie. Ang ebidensya ay malinaw. Tinanggap niya ang tseke? Hindi. Kung inosente siya, kung ang mga anak na iyon ay sa iyo, nanatili siya upang lumaban. Dapat humingi siya ng DNA test sa sandaling iyon, ngunit umalis siya, kinuha ang pera at tumakbo. Iyan ang ginagawa ng mga may kasalanan. Naalala ni Ellie ang eksena sa bangketa, ang kupas na damit, ang murang cloth carrier. Hindi siya mukhang isang taong gumastos ng $100,000 na tseke, bulong ni Ellie, mas para sa kaniyang sarili kaysa sa kaniya, dahil ginastos niya iyon sa kaniyang kalaguyo, giit ni Kata. Umaatake ng may pagkamuhi, o sa droga, o sa kung anuman ang ginagawa ng mga taong iyon na mababa ang uri. Tumingin ka sa kaniya, Ellie. Marumi siya, pawis, payat, siya ay isang disaster. Gusto mo ba talaga na ikonekta ang iyong apelyido, ang apelyidong San Jose, sa imaheng iyon? Isipin mo kung ano ang sasabihin ng mga partner ng firm kung malalaman nila na ang CEO ay may mga anak sa isang babae na mukhang nakatira sa ilalim ng tulay. Ipinarking ni Ellie ang kotse sa harap ng malaking bakod na bakal ng kaniyang mansyon sa Forbes Park. Ang security guard ay sumaludo ng militar. Binuksan ang mga automatikong pinto. Ang pribadong paraiso ni Ellie ay nagbukas sa harap nila, perpektong pinutol na hardin, mga marble fountain, isang moderno at nakamamanghang arkitektura. Ngunit sa pagpasok sa ari-arian, naramdaman ni Ellie ang biglaang pagduduwal. Ang lahat ng karangyaan na iyon, ang lahat ng marble at salamin ay biglang naging walang laman, sterile. Napansin ni Kata na hindi niya in-off ang makina ng pumarada sa harap ng pangunahing entrada. Ellie, patayin mo na ang kotse. May menu testing tayo kasama ang chef sa kalahating oras. Bumaba ka na, sabi niya nang hindi tumitingin sa kaniya. Pasensiya? Bumaba ako? Kailangan kong pumunta sa opisina. May mga bagay akong kailangan ayusin. Linggo ngayon, Ellie. Sabi ko bumaba ka na. Lumingon si Ellie at tiningnan siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakita ni Kata ang isang bagay sa mga mata ng kaniyang nobyo na talagang nagpatakot sa kaniya. Hindi ito galit, ito ay detachment. Tinitingnan niya ito tulad ng pagtingin sa isang muebles na hindi na tumutugma sa dekorasyon. Huwag mo akong hintayin para sa menu testing. Kumain ka na lang. Ibinuka ni Kata ang kaniyang bibig upang magprotesta, upang gumawa ng eksena, upang bantaan siyang tatawagan ang kaniyang ama. Ngunit ang isang bagay sa tensyon ng panga ni Ellie
ay nagsabi sa kaniya na sa pagkakataong ito, hindi gagana ang kaniyang tantrum. Galit na galit, binuksan niya ang pinto at lumabas. Isinara ito ng malakas na nagpayanig sa chassis ng Mercedes. Hindi na naghintay si Ellie na pumasok siya sa bahay. Nag-accelerate siya, umikot sa gitnang fountain nang may ingay ng mga gulong na hindi angkop para sa isang lalaki ng kaniyang posisyon at umalis sa mansyon ng buong bilis. Hindi siya pupunta sa opisina. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Alam niya lang na kailangan niyang lumayo kay Kata upang makahinga, upang mag-isip, upang maproseso ang imahe ng dalawang sanggol na iyon na natatu sa kaniyang retina. Habang nagmamaneho ng walang direksyon sa urban highway, nag-vibrate ang kaniyang telepono sa center console. Ito ay isang mensahe mula sa kaniyang security chief, ang taong tinawagan niya ilang minuto na ang nakalipas. Hininto ni Ellie ang kotse sa emergency shoulder na may puso sa kaniyang lalamunan. In-unlock niya ang screen. Ang mensahe ay maikli, klinikal at nakapipinsala. Ginoong San Jose na locate. Si Marisa Reyes ay nakatira sa Tondo, Calle Zamorano, 45, Interior 4. Ito ay isang matataas na peligro na slum area. Kinumpirma ng paunang medikal na kasaysayan ang panganganak ng kambal 3 buwan na ang nakalipas sa General Hospital. Sa sertipiko ng kapanganakan, hindi nakalista ang pangalan ng ama. Ang mga bata ay nakarehistro lamang sa apelyido ng ina, Reyes. Naghihintay ng mga instruksyon. Binitawan ni Ellie ang telepono sa upuan ng pasahero. Walang ama. Tinabunan niya ang kaniyang mukha gamit ang kaniyang mga kamay at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, ang dakilang Elias San Jose ay umiyak. Umiyak siya ng may gutural, nasasakal na tunog, hinahampas ang manibela ng paulit-ulit habang ang mga kotse ay nagmamadaling dumaan sa kaniyang tabi. Walang kamalay-malaysay na sa loob ng mamahaling kotse na iyon. Isang lalaki ang nababasag sa mga piraso nang maunawaan ang laki ng kaniyang pagkakamali. Sa kabilang panig ng syudad, huminto ang bus ng may hydraulic hiss. Dumura ng itim na usok sa sirang bangketa. Maingat na bumaba si Marisa. Pinoprotektahan ang mga ulo ni Leo at Mateo gamit ang kaniyang mga kamay na parang sagradong chalices. Ang kaniyang mga braso ay nagniningas. Ang bigat ng 2 sanggol na 3 buwan, kasama ang diaper bag, ay isang pisikal na parusa, ngunit ito ay isang sakit na niyayakap niya ng may pasasalamat. Sila ang kaniyang bigat, ang kaniyang karga, ang kaniyang pagpapala. Ang kapitbahayan ay hindi katulad ng lugar kung saan nakatira si Ellie sa Forbes Park. Dito, ang mga dingding ay may graffiti. Ang tugtog ng Pinoy music ay tumutugtog ng malakas mula sa isang bukas na bintana at ang amoy ng pritong pagkain kalye ay pumupuno sa hangin. Mabilis na naglakad si Marisa. Nakayuko ang kaniyang ulo. Iniiwasan ang eye contact sa isang grupo ng mga lalaki na umiinom ng serbesa sa kanto. Tumawid siya sa kalawang na gate ng slum kung saan siya nakatira. Ito ay isang lumang gusali na may matataas na kisame at isang gitnang patyo na dating maganda, ngunit ngayon ay bumabagsak na dahil sa pagpapabaya at kahalumigmigan. Marianita, isang garalgal na boses ang bumati sa kaniya mula sa patyo. Siya si Aling Carmen, ang kaniyang 70 taong gulang na kapitbahay na nagwawalis ng sementong may basag. Nang makita ang mukha ni Marisa, binitawan ng matanda ang walis at lumapit ng mabilis pilay. Anak, anong nangyari sa iyo? Namumutla ka na parang papel. Ayos ba ang mga bata? Tumango si Marisa, ngunit bumagsak ang kaniyang mga tuhod. Umupo siya sa unang baitang ng hagdan. Hindi na makahakbang pa. Nakita ko siya. Aling Carmen, bulong niya. Ang kaniyang mga mata ay may luha. Nakita ko si Ellie. Nag-sign of the cross ang matanda ng kusa. Birhen Santissima. Nakita ka ba niya? Nakita ba niya ang mga anghel? Nakita niya. Pinatigil niya kami sa kalye. Gusto niya silang hawakan. Niyakap ni Marisa ang mga sanggol na nagsimulang magising at magreklamo dahil sa gutom. Ang kakilakilabot, kasama niya iyong babae na ipinagpalit niya sa akin. Sinigawan niya ako, ininsulto sa harap ng lahat. Pero siya, tiningnan niya sila at alam niya ang totoo. Nakita ko sa mga mata niya, ay, anak ko. Umupo si Aling Carmen sa tabi niya at hinimas ang kaniyang butong balikat. Dapat mangyari iyon maaga o huli.
Ang dugo ay tumatawag, pero huwag kang matakot. Walang sinuman ang makakapasok dito nang hindi namin sila pinapalayas. Natatakot ako na baka kunin niya sila sa akin. Pag-amin ni Marisa at nasira ang kaniyang boses sa isang tuyong hikbi. Mayroon siyang lahat ng pera sa mundo, Carmen. Mayroon siyang mga abogado, mga hukom, kapangyarihan. Wala akong anuman. Tingnan mo kung saan kami nakatira. Itinuro niya ang kaniyang maliit na silid sa ikalawang palapag kung saan tumutulo ang tubig kapag umuulan. Kung makikita ito ng isang hukom, sasabihin nila na hindi ako karapat-dapat, sasabihin nila na mahirap ako. Ang pagiging mahirap ay hindi krimen, anak ko. Ang pagiging masamang ina, oo. At ikaw ang pinakamahusay na ina na nakita ko sa loob ng maraming taon. Ang mga batang iyon ay mataba, malinis at puno ng pagmamahal. Hindi iyon mabibili ng pera. Pinunasan ni Marisa ang kaniyang luha gamit ang likod ng kaniyang kamay. Kailangan niya maging malakas. Nagsimulang umiyak ng mas malakas si Leo na sinundan kaagad ni Mateo. Ang koro ng iyak ay nagpilit sa kaniya na tumayo. Ang maternal instinct ay tumapak sa panic. Kailangan ko silang pakainin. Nauubusan na ako ng gatas at 3 araw pa bago ang sweldo. Umakyat ka na, sige. Aakyat ako ng isang maliit na plato ng kanin at adobo na ginawa ko lang para kumain ka dahil maglalaho ka na kung magpapatuloy ka ng ganyan. Umakyat si Marisa sa 3 palapag ng sirang hagdanan. Nararamdaman ang bawat baitang sa kaniyang pagod na mga binti. Sa pagpasok sa kaniyang maliit na apartment, isang silid lamang na nagsisilbing kwarto, kusina at sala, tumama sa kaniya ang katotohanan. Walang mga branded crib. Mayroong isang kutsyon sa sahig kung saan silang 3 natutulog. Mayroong isang maliit na mesa na may 2-burner electric stove. Ang mga damit ng mga sanggol ay nakasabit sa isang sampayan na tumatawid sa silid mula sa gilid hanggang sa gilid. Lahat ay malinis. Inayos ng may militar na pagiging mahigpit. Ngunit ang kahirapan ay sumisigaw mula sa bawat sulok. Inilapag niya ang mga sanggol sa kutsyon at sinimulan ang mekanikal na gawain ng paghahanda ng mga feeding bottle. Habang inihahalo ang gatas, naglakbay ang kaniyang isip sa nakaraan. Naalala niya ang bahay ni Ellie, ang malaking granite kitchen, ang silid na pinangarap nilang gawing silid ng sanggol, pininturahan ng pearl gray. Naalala niya kung paano hinimas ni Ellie ang kaniyang tiyan sa mga unang linggo bago pa man magsimulang mag-epekto ang lason ni Kata. Gusto mo lang ang pera ko, sumigaw siya sa kaniya noong huling gabing iyon. Pinakasalan kita, kinuha kita sa wala at ganyan ang bayad mo sa akin, nakikipagtalik sa iba. Tiningnan ni Marisa ang kaniyang mga anak na mabilis na sumisipsip sa mga feeding bottle. Ang kanilang maliliit na kamay ay nakasarado sa mga kamao. Ang kanilang mahaba at madilim na mga pililk mata, magkatulad sa ama na hindi sila kilala. Hindi ko hahayaang saktan niya kayo, pangako niya sa sarili sa loob ng silid. Hindi ko hahayaang lumapit ang babaeng iyon sa inyo kailanman. Samantala, sa isang minimalist na opisina sa ika-40 palapag ng isang skyscraper sa Ortigas, nakaupo si Ellie sa dilim. Hindi niya binuksan ang mga ilaw, tanging ang ningning ng syudad. Sa kaniyang paanan ang nagpapaliwanag sa silid. Sa ibabaw ng kaniyang glass desk ay binuksan niya ang nilalaman ng isang lumang folder na kinuha niya mula sa kaniyang pribadong safe. Ito ang mga ebidensiya. Kinuha ni Ellie ang isa sa mga nakaprint na litrato, ipinapakita si Marisa na pumapasok sa isang motel. Ang petsa at oras ay nakaprint sa ibabang sulok. Kinuha niya ang kaniyang telepono at binuksan ang gallery. Naghahanap ng obsesibo. Nag-scroll siya, pabalik ng isang buong taon hanggang sa maabot ang tiyak na petsang iyon. Sa araw na iyon siya ay nasa isang business trip sa New York. Nanatili si Kata sa syudad upang tulungan si Marisa sa ilang paperwork. Inilapit ni Ellie ang litrato sa kaniyang mga mata, idinilat ang mga ito. May isang bagay sa imahe ang nakakabahalang sa kaniya, ang ilaw, ang mga anino. Tumayo siya at lumakad patungo sa isang malaking monitor sa dingding. Iniskan niya ang litrato at pinalaki ito ng digitally. Pinalaki niya ang imahe sa pulso ni Marisa. May suot siyang relos, isang simpleng relos na may itim na strap. Naramdaman ni Ellie ang kilabot. Ang relos na iyon ay regalo niya sa kaniya pagkatapos ng petsang iyon.
Ibinigay niya ito sa kaniyang kaarawan na 2 linggo pagkatapos ng sinasabing pangangaliwa. Paano siya nakasuot ng relos na wala pa sa kaniya sa petsa na minarkahan ng security camera? Peke, bulong ni Ellie. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na opisina. Ang petsa ay minanipula. Nagsimula siyang mag-review ng mga nakaprint na text messages. Ang di umano'y pag-uusap ni Marisa sa kaniyang kalaguyo ang wika. Hindi kailanman ginagamit ni Marisa ang mga salitang iyon. Hindi siya kailanman nag-text ng baby o my king. Siya ay formal, matamis, kahit bahagyang mahiyain sa kaniyang mga text. Ang mga mensaheng iyon ay mukhang isinulat ng isang taong mas bulgar o isang taong sumusubok na maging bulgar. Naalala ni Ellie kung paano nagsalita si Kata sa kaniyang mga domestic helpers nang may panghahamak, ipinapalagay na sila ay walang alam. Ang mga mensaheng iyon ay eksaktong katulad ng iniisip ni Kata na sasabihin ng isang babae na mababa ang uri. Ang galit na naramdaman niya sa kotse ay nagbago sa isang bagay na mas mapanganib, isang malamig at kalkuladong determinasyon. Kinuha niya ang telepono at muling diniyal ang kaniyang security chief. Ramirez, pakinggan mo ako ng mabuti. Gusto ko ng buong araw na pagbabantay sa labas ng slum sa Calle Zamora. Walang papasok at walang lalabas ng hindi ko alam. Gusto kong protektahan mo ang babaeng iyon at ang mga batang iyon na parang sila ang presidente ng republika. Kung may makikita kang kahina-hinala, lalo na kung may makikita kang konektado sa pamilyang Montilla, makialam ka. Naiintindihan? Naiintindihan, Ginoo. At kayo, pupunta ako roon, sabi ni Ellie. Isinusuot ang kaniyang suit jacket. Ngunit hindi ako pupunta bilang si Elias San Jose, ang bilyonaryo. Pupunta ako upang maghanap ng mga sagot at Diyos na ang bahala sa sinumang humadlang sa aking daan. Ibinalik ni Eli ang telepono at tiningnan ang syudad sa kaniyang paanan. Ang mga ilaw ay kumikinang tulad ng mga pekeng diamante. Nabuhay siya ng isang kasinungalingan na binuo ng pera at pagmamataas. Ngayon ay kailangan niya bumaba sa impyerno, sa madilim at mapanganib na slum na iyon upang hanapin ang tanging katotohanan na mahalaga 2 pares ng asul na mata na naghihintay sa kaniya sa kahirapan. Ang kaniyang pagtubos ay nagsisimula pa lang at ang presyo ay mas mataas pa sa lahat ng kaniyang kayamanan. Bumaba ang gabi sa siyudad tulad ng isang mabigat na kumot. Ngunit sa pribadong study ni Elias San Jose, ang liwanag ng desk lamp ang tanging saksi sa pagkawasak ng isang lalaki. Sa ibabaw ng mahogany wood, ang ulat na inipon ni Ramirez sa record time ay nakakalat. Hindi lang ito mga papel. Ito ay mga fragmento ng isang buhay na sadyang hindi pinansin ni Ellie. Bawat pahina ay isang sampal, bawat na-scan na resibo, isang saksak sa kaniyang konsensiya. Hindi maaari, bulong ni Ellie. Hinimas ang kaniyang mukha, nararamdaman ang balbas ng isang araw na kumikiskis sa kaniyang pinawisang palad. Ang financial report ni Marisa Reyes ay isang X-ray ng extreme survival. Walang mga bank transfer mula sa bilyonaryong kalaguyo. Walang mga gastos sa luxury hotels. Ang mayroon ay mga resibo mula sa mga generic na botika, infant formula, diaper, stage 1, pediatric paracetamol. Mayroong kasaysayan ng pagsasangla. Kinuha ni Ellie ang isang grainy photocopy. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na pawn shop. Artikulo, engagement ring, puting ginto at 2 karat na diamante. Halaga ng loan, 15 pesos. 15 pesos. Naramdaman ni Ellie ang pagduduwal. Ang singsing na iyon ay nagkakahalaga sa kaniya ng ₱250,000. Ibinenta niya ito sa murang halaga para sa isang bahagi ng kaniyang halaga. Tiningnan niya ang petsa. 2 araw bago ang panganganak. Ibinenta niya ang singsing upang bayaran ang ospital. Naunawaan niya sa isang nasasakal na boses sa katahimikan ng mansyon. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Inilarawan ng ulat ang kaniyang mga working hours. Nagtatrabaho si Marisa sa isang industrial cleaning company mula 6 a.m. hanggang 2 p.m. Pagkatapos ay gumagawa siya ng mga homemade desserts na ibinebenta niya sa pamamagitan ng catalog sa kapitbahayan. Kinumpirma ng surveillance report. Babae, walang male visitor, lumalabas lamang para magtrabaho at sa lokal na tindahan. Ginugugol ang 90% ng oras sa loob ng bahay kasama ang mga menor de edad. Ang pinto ng study ay biglang bumukas ng walang paunang babala. Ellie, sobra na ito.
Pumasok si Kata na puno ng galit, nakasuot ng silk robe na nagkakahalaga ng mas mataas kaysa sa kinikita ni Marisa sa isang taon. 5 oras ka nang nakakulong dito. Tumawag si Papa ng 3 beses. Nagtatanong kung bakit hindi ka pumunta sa hapunan. Maari mo bang sabihin kung anong binabasa mo? Lumapit si Kata sa desk na may intensyon na kunin ang mga papel, ngunit mas mabilis si Ellie. Sa isang marahas na paghampas, tinakpan niya ang dosye. Ang tunog ng paghampas ay nagpaatras kay Kata from may takot. Umalis ka rito, sabi ni Ellie. Ang kaniyang boses ay hindi na makilala. Walang bakas ng init, kahit man lang ng kagandahang asal. Ito ang boses ng isang estranghero. Pinapaalis mo ako sa iyong study? Tanong niya ng may pagkagalit. Itinawid ang kaniyang mga braso. Ellie, nobya mo ako. Sa 2 linggo magiging asawa mo ako. Kailangan mong itigil ang pagkilos na parang baliw dahil sa babaeng iyon. Dahan-dahan tumayo si Ellie. Ang kaniyang anino ay sumasalamin sa dingding, malaki at nagbabanta. Sabi ko, lumabas ka at isara mo ang pinto. Kung muli kang papasok ng hindi kumakatok, iki-cancel ko ang kasal bukas na bukas din. Ang banta ay lumutang sa hangin, siksik at totoo. Ibinuka ni Kata ang kaniyang bibig upang magprotesta, ipinikit ang kaniyang mga mata, at sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay ay kinalkula niya na tumatapak siya sa minefield. Nang walang sinabing salita, lumingon siya at lumabas. Isinara ang pinto ng may labis na pag-iingat. Naghintay si Ellie na marinig ang kaniyang mga hakbang na lumalayo. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga susi ng isang itim na SUV na ginagamit ng service personnel, hindi ang kaniyang mga kapansing-pansing sports car. Inalis niya ang kaniyang designer jacket, ang silk tie at ang Patek Philippe na relos. Naghanap siya sa isang drawer ng isang lumang kulay abo na sweatshirt at isang baseball cap. Kailangan niya makita si Marisa, ngunit hindi bilang ang magnate. Kailangan niya makita ang katotohanan ng walang filter. Nagmaneho siya patungo sa Tondo. Ang biyahe ay isang literal na pagbaba mula sa iluminado at ligtas na Forbes Park hanggang sa mga kalsada na puno ng mga pothole at anino. Sa pagdating sa Kalye Zamora, ang kapaligiran ay siksik. May mga pulis patrol na nakaon ang mga ilaw, ilang bloke ang layo at mga grupo ng mga kabataan sa mga kanto. Ipinarking ni Ellie ang SUV kalahating bloke ang layo mula sa slum, pinatay ang mga ilaw. Nag-vibrate ang kaniyang telepono. Si Ramirez ito, na nasa isang unmarked car sa kabilang kalye. Ginoo, nasa posisyon ako. Ang bintana sa ikalawang palapag, iyong nakaharap sa kalye, ay sa kaniya, bukas ang ilaw. Ibinaba ni Ellie ang bintana ng ilang sentimetro. Ang hangin ay umaamoy ng kahalumigmigan at street food. Tumingala siya sa bintanang iyon. Wala itong kurtina, kundi mga nakasabit na bedsheet upang magbigay ng privacy. Sa pamamagitan ng manipis na tela, nakita ang isang silhouette. Si Marisa ito. Pinigil ni Ellie ang kaniyang hininga. Ang anino ay gumagalaw pabalik-balik. May kinakarga siyang bagay sa kaniyang mga braso. Naglalakad siya mula sa isang dulo ng maliit na silid patungo sa kabilang dulo ng paulit-ulit sa walang hanggang sayaw ng mga ina na sumusubok na kalmahin ang isang sanggol na may colic. Ang imahe ay hypnotic at nakakawasak ng puso. Tiningnan ni Ellie ang kaniyang relos. 12:00 ng hating gabi. Dapat natutulog na siya upang bumangon ng asing AM. Ngunit naroroon siya, gising, nagpapatahan sa kaniyang anak. Bigla, huminto ang silhouette malapit sa bintana. Nakita ni Ellie kung paano bahagyang inalis ni Marisa ang bedsheet upang pumasok ang hangin. Nakita niya ang kaniyang mukha sa isang saglit. Iluminado ng dilaw na liwanag ng isang hubad na light bulb na nakasabit sa kisame. Siya ay namumutla. Ang kaniyang mga mata ay may malalim na itim na bilog. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt na malaki sa kaniya, ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa bulto sa kaniyang mga braso, hindi pa nakita ni Ellie ang isang ekspresyon ng pagmamahal na kasing puro sa kaniyang buhay ko, hindi man lang siya tiningnan ng kaniyang sariling ina ng ganoon. Hinalikan ni Marisa ang noo ng sanggol at tila may ibinulong sa kaniya. Pagkatapos ay umupo siya sa isang plastic chair na nakikita sa bintana at nagsimulang pakainin ito ng feeding bottle. Naramdaman ni Ellie na nababasag ang kaniyang puso sa kaniyang dibdib. Naalala niya ang buhay na ipinangako niya sa kaniyang mga paglalakbay, mga yaya, kaginhawaan. At ngayon ay nakikita niya siya na nakaupo roon sa isang plastic chair, nag-iisa laban sa mundo. Anong ginawa ko?
Bulong niya sa dilim ng SUV. Diyos ko, anong ginawa ko? Sa sandaling iyon ay nakita niya ang isa pang bagay. Inilagay ni Marisa ang feeding bottle sa mesa at kinuskos ang kaniyang tiyan nang may grimace ng sakit. Binuksan niya ang maliit na ref na nakikita sa likuran. Ang liwanag sa loob ng appliance ay nagbunyag ng katotohanan. Ito ay halos walang laman, mayroon lamang ilang bote ng tubig at isang lalagyan ng gatas. Kinuha niya ang bote, nag-alinlangan ng isang sandali, at pagkatapos ay ibinalik ito nang hindi umiinom. Mga prioridad. Ang gatas ay para sa kanila, hindi para sa kaniya. Hinampas ni Ellie ang manibela dahil sa frustration. Gusto niya tumakbo palabas, umakyat sa hagdanan, sirain ang pinto at punuin ang ref na iyon. Gusto niya ilabas siya roon, ngunit pinigilan siya ng takot. Ang takot sa kaniyang pagtanggi. Sinabi niya sa kaniya na sisigaw siya kapag lumapit siya. At tama siya, para sa kaniya, siya ang halimaw na nagparusa sa kaniya sa buhay na iyon. Nagpasya siyang hindi siya matutulog ngayong gabi. Nanatili siya roon, binabantayan ang kaniyang bintana, nagiging hindi nakikita na tagapagbantay na hindi niya alam kung paano maging noong kailangan niya siya. Ang araw ng umaga ay hindi nagdala ng kaluwagan, tanging nagbunyag ng hayagan sa pagkasira ng gusali. Si Ellie ay nakatulog ng ilang oras sa upuan ng driver na may matigas na leeg at manhid na kaluluwa. Alas 5:45 AM. Nakita niyang lumabas si Marisa, dala niya ang kambal sa double carrier, natatakpan hanggang sa ilong. Mabilis siyang naglakad patungo sa bahay ng kaniyang kapitbahay sa ibaba, si Aling Carmen, kung saan tila iniiwan niya sila bago umalis sa trabaho. Naghintay si Ellie na lumabas muli si Marisa, nag-iisa, sa pagkakataong ito ay tumatakbo patungo sa hintuan ng bus. Nakita niya siyang sumakay sa public transport, nawawala sa alon ng mga manggagawa ng syudad. Ito ang kaniyang pagkakataon. Bumaba si Ellie sa SUV. Ang kaniyang cap ay nakatakip hanggang sa kaniyang kilay at nakasuot siya ng sports clothes. Tiniyak niya na babantayan siya ni Ramirez mula sa malayo. Tumawid siya sa kalye at pumasok sa patio ng slum. Ang lugar ay umaamoy ng sabon at basang lupa. May mga bitak sa mga dingding kung saan lumalabas ang matitigas na damo. Sa gitna ng patio, ang isang plaster ng Birhen ng Guadalupe ay napapalibutan ng mga tuyong bulaklak. Naglakad siya patungo sa pinto kung saan iniwan ni Marisa ang mga bata. Bago pa man siya makakatok, bumukas ang pinto. Lumabas si Aling Carmen na may walis sa kamay at isang ekspresyon ng hindi magandang pakikitungo. Nang makita ang isang kakaibang lalaki na nakatayo roon, matangkad at athletic, ang kaniyang instinct ay tumaas. Anong gusto mo? Tanong ng matanda. Hinaharangan ng pasukan gamit ang kaniyang maliit, ngunit matatag na katawan. Wala kaming ibinebenta rito at ayaw naming magpalit ng kumpanya ng kuryente. Inalis ni Ellie ang kaniyang cap, isang automatikong kilos ng paggalang na itinuro sa kaniya mula pagkabata. Magandang umaga, Aling Carmen. Hindi ako nagbebenta ng anuman. Kung ganoon, kolektor ka? Dahil kung sisingilin mo si Marianita, sinabi ko na sa iba na dumating noong nakaraang linggo na nagbabayad siya kapag kaya niya. Iwanan mo na siya, mga buwitre. Ang matinding depensa ng matanda ay tumama kay Ellie. Si Marisa ay napapalibutan ng kahirapan, ngunit pati na rin ng isang katapatan na hindi niya kilala sa kaniyang mundo ng mga corporate shark. Hindi ako kolektor, sabi ni Ellie. Ibinaba ang kaniyang boses. Ako ay isang kakilala mula sa nakaraan. Gusto ko lang malaman kung may kailangan siya. Idinilat ni Aling Carmen ang kaniyang mga mata, sinisiyasat siya. Ang kaniyang matatanda at matatalinong mata ay naglakbay sa branded na damit kahit na sports clothes ito. Ang relos na hindi na niya suot, ngunit ang tan line ay nanatili sa kaniyang pulso. At ang tindig ng isang taong sanay magutos. Isang kakilala? Ulit niya nang may pagdududa. Kung mabuting kakilala ka, malalaman mo na kailangan niya ang lahat, ngunit hindi siya tumatanggap ng limos mula sa mga estranghero. Mayabang ang batang iyon. Alam ko, sabi ni Ellie. Naglakas loob siyang magtanong. Alam ko na nagkaroon siya ng kambal. Nagbago ang ekspresyon ni Carmen. Mula sa pagdududa, ito ay naging isang malalim na kalungkutan na hinaluan ng galit. Ay, oo, ang mga anghel ko, sina Leo at Mateo, sila ang liwanag ng sirang gusali na ito. Sila ba ay mabubuting sanggol?
Tanong ni Ellie sa nanginginig na boses, nagugutom sa anumang detalye. Bumuntong hininga si Aling Carmen, sumandal sa walis. Sila ay mga santo, halos hindi umiiyak, na parang alam nila na pagod ang kanilang ina. Ngunit kumakain sila na parang mga bagong lima. At si kawawang Marisa ay nag-aalis ng tinapay sa kaniyang bibig para lang hindi sila maubusan ng formula. Naramdaman ni Ellie ang isang buhol sa kaniyang lalamunan. At ang ama? Tanong niya. Kailangan niya marinig ito. Kailangan niya may magsabi sa kaniya ng katotohanan sa mukha. Ang mukha ni Aling Carmen ay tumigas na parang bato. Dumura siya sa lupa sa tabi ng mamahaling sapatos ni Ellie. Hindi siya ama. Siya ay isang walang kaluluwang desgrasyado, isang hayop. Tiniis ni Ellie ang insulto nang hindi kumukurap. Nararapat niya iyon. Bakit mo sinasabi iyan? Giit niya. Dahil pinalayas niya siya na parang aso noong sinabi niya sa kaniya na buntis siya. Sigaw ni Carmen nang may pagkagalit. Dumating siya rito 6 na buwan na ang nakalipas na malaki ang tiyan, umiiyak, walang pera sa bulsa. Sinabi niya sa akin na siya ay isang mayaman, napakahalagang lalaki na nagpahintulot sa kaniyang sarili na malason ang ulo ng isang blonde witch na malapit sa kanila. Ipinikit ni Ellie ang kaniyang mga mata ng isang sandali. Kata, minahal siya, alam mo ba? Nagpatuloy si Carmen. Idinikit ang taya ng mas malalim. Kahit noong nagdedeliryo siya sa lagnat pagkatapos ng panganganak, dahil nagkaroon siya ng impeksyon dahil sa hindi niya pag-aalaga sa sarili, tinawag niya ang pangalan niya, Ellie, sabi niya. Sabihin mo kay Ellie na sa kaniya sila. Huminto ang mundo ni Ellie. Nagkaroon si Marisa ng impeksyon, nagkasakit siya, nag-iisa. Tinawag siya sa kaniyang delirium habang siya ay nagtetesting ng mga wedding cake at pumipili ng tablecloth. Siya? Mahal pa rin niya siya? Tanong niya sa isang bulong. Tiningnan siya ni Carmen ng matindi. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tila nagbuo ng puzzle ang matanda sa kaniyang ulo. Tiningnan niya ang asul na mga mata ni Ellie. Pagkatapos ay tumingin siya sa loob ng kaniyang bahay kung saan natutulog ang kambal. Pagkatapos ay tiningnan niya muli si Ellie. Ang pagkaunawa ay sumikat sa mukha ng matanda. Ang kaniyang mga mata ay lumaki sa pagtataka at pagkatapos ay idinilat ng may panibagong galit. Ikaw, bulong ni Carmen, umatras ng isang hakbang. Pareho kayo ng mga mata. Hindi ito itinanggi ni Ellie. Hindi niya kaya. Aling Carmen, pakiusap. Umalis na kayo rito. Sigaw ni Carmen. Itinaas ang walis bilang sandata. Walang hiya, kanalya. Dumating ka upang makita ang kahirapan na idinulot mo? Dumating ka upang manginsulto? Hindi. Itinaas ni Ellie ang kaniyang mga kamay. Hindi upang ipagtanggol ang sarili, kundi upang magmakaawa. Dumating ako upang ayusin ito. Isinusumpa ko sa iyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang totoo. Nagsinungaling sila sa akin. Sa isang lalaking nagmamahal sa kaniyang asawa, hindi sila nagsisinungaling ng ganoon kadali, sigaw ni Carmen. Isang universal na katotohanan na tumama kay Ellie ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na suntok. Hindi ka nagtiwala sa kaniya at ngayon ay dumating ka rito na may malinis na damit at mukha ng nagsisisi. Umalis ka bago ko tawagin ang mga kapitbahay. Dito nag-aalaga kami sa isa't isa. Mula sa loob ng bahay, sumiklab ang iyak ng isang sanggol na takot sa mga sigaw. Pagkatapos ay ang pangalawa. Ang tunog ng kaniyang mga anak na umiiyak ay nagpaparalisa kay Ellie. Ibinaba ni Carmen ang walis at tumakbo sa loob. Paparating na ako, mga anak ko. Paparating na ako. Aalis na ang masamang lalaki. Isinara ni Carmen ang pinto sa mukha ni Ellie sa isang paghampas na nagpayanig sa frame na natiling mag-isa si Ellie sa patio. Ang masamang lalaki. Ganoon siya makikilala ng kaniyang mga anak. Iyon ang kaniyang label. Sumandal siya sa sirang dingding, humihinga ng mabilis. Ang pagbisita ay hindi nagbigay sa kaniya ng kapayapaan. Nagbigay ito sa kaniya ng isang hatol. Ang dahilan na hindi ko alam ay hindi na gumagana. Tama si Carmen. Pinili niya paniwalaan ang kasinungalingan dahil mas madali ito, dahil mas malakas ang kaniyang male pride kaysa sa kaniyang pagmamahal. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang bagay sa pamamagitan ng saradong pinto at bukas na bintana. Narinig niya si Carmen na nakikipag-usap sa mga sanggol habang pinapatahan sila. Shh! Shh!
Aking buhay, huwag kang umiyak, Mateo, huwag kang umiyak. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga mata mo. Igalito sa tanga na nasa labas. Nanatiling tahimik si Ellie. Hindi siya umalis. Lumapit siya sa bintana, dumikit sa dingding upang hindi makita. Nakita niya si Carmen na karga ang isa sa mga sanggol. Ang bata, si Mateo, ay kumalma at tumingin patungo sa bintana na parang naramdaman ang presensya ng kaniyang ama. Ito ay isang sandali ng imposibleng koneksyon. Itinaas ni Eli ang kaniyang kamay at hinawakan ang maruming salamin sa eksaktong taas ng maliit na kamay ng sanggol na kumakaway sa kabilang panig. Babawiin ko kayo. Sumumpa si Eli sa isang bulong na nagpapaso sa kaniyang mga ugat. Kahit kailangan kong manirahan sa patyong ito, kahit kailangan kong gumapang, sisirain ko ang gumawa nito sa atin at gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagkuha ng kapatawaran ng iyong ina. Sa sandaling iyon, nag-vibrate muli ang kaniyang telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Kata. Sana ay lumipas na ang iyong tantrum. Bukas ay may appointment tayo sa notaryo para sa kasunduan bago ikasal. Huwag kang mawawala. Tiningnan ni Eli ang mensahe at naramdaman ang isang malamig na kamamatay na katahimikan. Hindi ako mawawala, sabi niya ng malakas. Ibinabalik ang telepono. Sa katunayan, ito ang magiging pinakamahalagang appointment ng buhay mo, Kata, ngunit hindi dahil sa iniisip mo. Lumingon siya at umalis sa slum. Hindi na siya naglalakad bilang isang talunan. Naglalakad siya bilang isang taong may misyon. Ang kalungkutan ay naging strategy. Ang sakit ay naging gasolina. Nagsimula na ang digmaan at si Elias San Jose ay hindi kailanman natalo sa isang digmaan. Ginugol ni Eli ang sumunod na buong araw sa isang lagnat na kalagayan ng pagbabantay. Hindi siya bumalik sa mansyon sa Forbes Park, maliban sa isang mabilis na paliligo at pagpapalit ng damit habang si Kata ay nasa kaniyang pre-wedding spa session. Inalis niya ang kaniyang 1,000 na Italian suit. Pumili siya ng madilim na maong, isang simpleng puting t-shirt at work boots na binili niya. Taon na ang nakalipas para sa isang pagbisita sa isang construction site at hindi niya kailanman ginamit. Tiningnan niya ang kaniyang sarili sa salamin. Mukha siyang mas bata, hindi gaanong nakabaluti, mas tao. Iniwan niya ang Mercedes sa garage at kinuha muli ang discreet na SUV. Bago umalis, huminto siya sa isang supermarket. Hindi siya pumunta sa isang gourmet boutique, pumunta siya sa isang chain supermarket. Pinuno niya ang 3 cart. Hindi siya bumili ng mamahaling laruan. Bumili siya ng wholesale diapers, mga lata ng formula ng tatak na nakita niya sa ulat, sariwang gulay, karne, prutas, water dispenser bottles. Bumili siya ng survival with dignity. Dumating siya sa slum, sa Calle Zamora, bandang 6 p.m. Eksaktong nagsisimula nang maging kulay kahel ang smog ng syudad. Alam niya. Salamat sa ulat ni Ramirez na si Marisa ay natapos ang kaniyang shift bandang 5 p.m. at tumagal ng 1 oras sa public transport. Naghihintay siya sa madilim na pasilyo sa tabi ng pininturahan na pinto ng number 4. Dumaan ang mga kapitbahay at tiningnan siya ng may pagdududa, ngunit ang tindig ni Eli, matatag at mapagkumbaba ng sabay na nakayuko ang ulo ay nagpatigil sa kanila na makialam. 6:00 na narinig niya ang mabagal na mga hakbang na umaakyat sa hagdanan. Ito ay mabibigat na hakbang ng isang taong nagdadala ng bigat ng mundo. Lumabas si Marisa sa liko ng pasilyo. Dala niya ang kambal sa front carrier at sa bawat kamay ay may karga siyang plastic bag na may mga gamit sa paglilinis na malamang na pinahintulutan siyang dalhin mula sa trabaho. Ang kaniyang buhok ay nakadikit sa kaniyang noo at ang kaniyang tingin ay nawawala sa sahig. Nang tumingala siya at makita si Eli na nakatayo sa tabi ng kaniyang pinto, binitawan niya ang mga bag. Ang ingay ng mga plastic bottle na tumatama sa semento ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tumawid agad ang takot sa kaniyang mukha. Umurong siya ng isang hakbang, instinctively pinoprotektahan ang mga ulo ng mga sanggol. Sinabi ko na, huwag kang pumunta, bulong niya sa nanginginig na boses dahil sa panik. Sisigaw ako. Si Aling Carmen ay nasa ibaba. Huwag kang sumigaw, pakiusap. Itinaas ni Eli ang kaniyang mga kamay. Ipinapakita ang walang laman na palad. Walang mga tseke, walang mga abogado, walang mga banta. Hindi ako dumating para makipag-away, Marisa. Hindi ako dumating para kunin ang anuman. Kung gayon, anong ginagawa mo rito? Ang kaniyang mga mata ay naglakbay sa simpleng damit ni Eli
Nagtataka sa kakulangan ng ostentation. Umalis ka, Ellie. Hindi ka bagay dito. Magiging marumi ka. Wala akong pakialam kung maging marumi ako, sabi niya ng may banayad na intensidad. Dumating ako upang dalhin ito. Itinuro niya ang isang sulok ng pasilyo kung saan maingat niyang inipon ang mga kahon ng diaper at mga bag ng pagkain. Tiningnan ni Marisa ang mga supply. Ang kaniyang tiyan ay kumulo nang hindi sinasadya. Nagtaksil sa kaniyang pagmamataas. Kumain siya ng tsaa at tinapay sa loob ng 2 araw upang magkasya ang formula ng mga bata. Ngunit ang kaniyang dignidad ay gawa sa bakal. Ayoko ng marumi mong pera. Hindi mo ako mabibili, Ellie. Hindi mo mabibili ang aking kapatawaran sa isang bahay. Kung gusto mong maging bahagi ng kanilang buhay, kailangan mong kikilalanin dito, sa sahig na ito, sa dumi na ito. Kailangan mong makita kung ano ang halaga ng pagkaligtas namin nang wala ka. Tiningnan ni Ellie ang kaniyang mga mata, nakita ang apoy sa kaniya at tumango. Tinatanggap ko, gagawin ko ang anuman. Kung gayon, magsimula sa pagpapalit ng diaper ni Leo. Kakagawa lang niya at huwag mong isipin na ako ang gagawa. Gusto mong maging ama, hindi ba? Kung gayon, maging ama ka. Tiningnan ni Ellie ang sanggol, pagkatapos ay si Marisa, pagkatapos ay ang kahon ng diaper. Hindi pa siya nakapagpalit ng diaper sa buong buhay niya. Ang kaniyang mga kamay, eksperto sa pagpirma ng bilyon-bilyong kontrata, ay nanginginig. Sige, sabi niya. Ini-roll up ang kaniyang shirt. Turuan mo ako. Sa sumunod na 4 na araw, nabuhay si Elias San Jose ng 2 paralel na buhay na pinaghihiwalay ng isang social abyss ngunit konektado ng kaniyang sariling sirang psyche. Mula 9AA hanggang Egmampi. Siya ang dating Eli, ang ruthless CEO, ang perpektong nobyo. Dumadalo siya sa mga pulong, nagre-review ng mga balance sheet at sinasamahan si Kata sa mga huling paghahanda para sa kasal. Ngunit ito ay isang pagganap na karapat-dapat sa isang Oscar. Pirmanhan na natin ito ng mabilis. May conference ako sa Tokyo sa 1 oras, sabi ni Eli sa notaryo, nang hindi man lang binabasa ang kasunduan bago ikasal na ibinigay sa kaniya ng abogado ni Kata. Ngumiti si Kata nang may pagtatagumpay, nakasuot ng kaniyang walang depekto na cocktail dress, naniniwala na nanalo siya. Kita mo, mahal? Lahat ay nasa ayos. Napakasaya ni Papa na nalampasan natin ang maliit na insidenteng iyon sa kalye, sabi niya habang hinahaplos ang kaniyang kamay. Ang kaniyang hawak ay nararamdaman na malamig tulad ng isang ahas. Oo, nalampasan, sagot ni Eli. Pumipirma ng may matitigas na stroke. Sa kaniyang isip, hindi siya pumipirma ng isang kasunduan bago ikasal. Pumipirma siya sa financial death sentence ng pamilyang Montilla. Nag-utos siya sa kaniyang mga auditor na lihim na suriin ang bawat transaksyon na ginawa ng bangko ng ama ni Kata sa kaniyang kumpanya. Gumagawa siya ng isang dossier na sisira sa kanila, ngunit kailangan niya ng oras. Kailangan niya magtiwala sila. 5:00 si 80 Liam. Nangyayari ang transformation. Naglalaho si Eli, pinapatay ang kaniyang pangunahing telepono at binubuksan ang isang prepaid na telepono. Nagpapalit siya sa banyo ng kaniyang opisina at nagmamaneho ng lumang SUV patungo sa tondo. Doon, iba ang takbo ng oras. Ang unang araw na sinubukan niya magpalit ng diaper ay isang comical at tragic disaster. Ang sanggol, na nararamdaman ang kawalan ng karanasan ng malaki at kinakabahang mga kamay, ay umiyak at gumalaw. Nagtapos na si Eli ay may mantsa at pinagpapawisan. Hindi siya tinulungan ni Marisa. Nanatili siyang nakatiklop ang mga braso, nag-oobserba ng may nakataas na kilay isang maliit, tahimik na paghihiganti. Ngunit sa ika-4 na araw, may teknik na si Eli. Itaas mo ang mga binti, champ. Iyan na, bulong ni Eli. Nililinis si Mateo ng may kasanayan at naglalagay ng rash cream. Handa na. Ikaw ay isang bagong tao. Si Marisa ay nasa maliit na mesa, nagtitiklop ng damit ng iba. Naglalaba siya upang kumita ng dagdag na pera. Tinitingnan niya siya ng patagilid. Nakita niya kung paano ang pinakamakapangyarihang lalaki na kilala niya ay umupo sa sahig sa loob ng ilang oras, nagpapagalaw ng murang mga rattle, gumagawa ng mga hangal na ingay sa kaniyang bibig upang kumuha ng ngiti mula sa kambal. Nakita niya siyang nag-aayos ng mga bagay. Sa ikalawang araw, dumating si Eli na may dalang toolbox. Nang walang sinabing salita, inayos niya ang gripo na tumutulo at nagpapabaliw sa kaniya tuwing gabi.
Pagkatapos ay inayos niya ang paanan ng mesa na pilay. Pagkatapos ay nag-install siya ng isang bago at ligtas na lock sa pinto dahil sinabi niya na ang isa ay bumubukas sa isang ihip. Hindi siya nagdala ng karangyaan, nagdala siya ng utility, nagdala siya ng security. Nang hapong iyon, ang init sa apartment ay hindi matiis. Walang ventilation. Ang mga sanggol ay balisa, umiiyak at pinagpapawisan. Tumayo si Ellie, pinunasan ang pawis sa kaniyang noo gamit ang kaniyang braso. Ito ay isang oven, Marisa. Hindi sila maaaring matulog ng ganyan. Ito ang mayroon, Ellie. Nasira ang fan isang buwan na ang nakalipas. Walang sinabi si Ellie. Umalis siya sa apartment. Inisip ni Marisa na nagsawa na siya, na ang init at ang kakulangan ng kaginhawaan ay sa wakas ay sumira sa kaniyang poverty tourist resolution. Naramdaman niya ang isang kirot ng pagkabigo na nagpagalit sa kaniyang sarili. Ngunit 20 minuto pagkatapos, bumalik si Ellie. May karga siyang isang malaking kahon. Ito ay isang portable aircon. Tahimik niya itong ininstall sa bintana. Binuksan niya ito. Ang banayad na buzz ay pumuno sa silid at dahan-dahan sinimulan ng malamig na hangin na palitan ang nakakabigat na init. Ang mga sanggol na nakadarama ng thermal relief ay kumalma agad at ipinikit ang kanilang mga mata. Tiningnan ni Marisa si Ellie. Siya ay nakatayo sa harap ng appliance, tumatanggap ng malamig na hangin sa kaniyang mukha na nakapikit ang mga mata. Mukha siyang pagod. Ang eye bag sa ilalim ng kaniyang mga mata ay halos kasing itim ng kaniya. Ang pamumuhay ng dobleng buhay ay kumakain sa kaniya. Salamat, sabi niya. Ito ang unang magandang salita na ibinigay niya sa kaniya sa loob ng 1 linggo. Binuksan ni Ellie ang kaniyang mga mata at tiningnan siya. Mayroong isang intensity sa kaniyang tingin na pumutol sa kaniyang hininga. Huwag mo akong pasalamatan. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Bakit ka pa rin dumarating? Tanong niya. Ibinaba ang kaniyang boses upang hindi magising ang mga bata. Nakita mo na ayos sila? Dinalhan mo na sila ng pagkain? May kasal ka sa loob ng 1 linggo? May perpekto kang buhay na naghihintay sa iyo. Bakit ka pumupunta rito upang magpawis? Tumawid si Ellie sa maliit na silid sa 2 hakbang at huminto sa harap niya. Magkalapit sila, naaamoy niya ang kaniyang natural na amoy. Hindi na natatakpan ng mamahaling cologne, kundi ng amoy ng trabaho at pagsisikap. Dahil ang aking perpektong buhay ay isang kasinungalingan, Marisa. Dahil bawat minuto na ginugugol ko sa opisina na iyon o kasama niya, nararamdaman ko na namamatay ako sa loob. Ang tanging oras na humihinga ako ng totoo ay kapag tumatawid ako sa kalawang na pinto na iyon. Itinaas niya ang kaniyang kamay, nag-aalinlangan, at sa isang halos hindi napansing hawak, inalis ang isang hibla ng buhok na nahuhulog sa kaniyang mukha. Hindi ako magpapakasal sa kaniya. Pag-amin ni Ellie, nagtans si Marisa. Huwag kang magsabi ng kalokohan. Naipadala na ang mga imbitasyon. Nakita ko sa mga magazine na ibinebenta sa tindahan sa kanto. Ito ay isang bitag, bulong niya. Hinihintay ko ang tamang sandali. Kailangan ko ng definitive proof ng ginawa niya. Kailangan ko siyang umamin o magkamali. At kapag ginawa niya iyan, sisirain ko siya at babawiin ko ang nawala sa akin. Anong nawala sa iyo? Tanong ni Marisa sa isang manipis na boses. Alam ang sagot, ngunit natatakot na marinig ito. Ikaw, sabi ni Ellie. Ang kaniyang boses ay isang bukas na sugat. Nawala ko ang pamilya ko, nawala ko ang tahanan ko, ang lugar na ito. Tiningnan niya ang sirang dingding, ang gripo na tumutulo, at ang init. Ang lugar na ito ay mas nararamdaman na tahanan kaysa sa aking 1,000 square meter na bahay dahil nandito ka. Naramdaman ni Marisa na bumabagsak ang kaniyang mga depensa. Gusto niya paniwalaan siya. Diyos ko, gaano niya gustong paniwalaan siya. Ngunit ang takot ay isang nagpapatuloy na hayop. Ellie, huwag kang maglaro sa akin. Kung aalis ka, kung muli kang maglalaho, hindi ko nakakayanin. Sa pagkakataong ito, papatayin mo ako. Tumingin ka sa akin. Hinawakan niya ang kaniyang mga kamay. Ang kaniyang mga kamay ay malaki, mainit, at matatag. Hindi na ako aalis kailanman. Isinusumpa ko sa iyo, sa buhay ni Leo at Mateo. Hinihiling ko lang sa iyo na magtiyaga. Magtiis ka pa ng kaunti. Malapit na sumiklab ang bagyo, at kapag lumipas iyon, gusto kong magkasama tayo.
Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang prepaid na telepono ni Ellie sa kaniyang bulsa. Hindi niya ito pinansin, ngunit nag-vibrate ito muli nang may pagpupumilit. Kinuha niya ito ng may frustration. Ito ay isang mensahe mula kay Ramirez. Red alert, Ginoo. Si Kata Montilla ay kakalabas lang ng kaniyang bahay. Ang kaniyang GPS ay nagpapahiwatig na papunta siya sa center patungo sa tondo. Sa tingin ko ay may alam siya. Namutla si Ellie. Ang bagong aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang takot na dumaloy sa kaniyang likod. Anong nangyayari? Tanong ni Marisa. Nararamdaman ang pagbabago sa kaniyang energy. Paparating siya rito, sabi ni Ellie. Ibinalik ang telepono. Si Kata ay paparating dito. Nagtakip ng bibig si Marisa gamit ang kaniyang mga kamay. Paano niya nalaman? Hindi ko alam. Baka sinundan niya ako. Baka nagkamali ako. Tumingin si Ellie sa paligid, nagkalkula. Kailangan mong umalis ngayon din. Kunin mo ang mga bata. Umalis. Saan? Wala akong mapupuntahan. Kailangan mong umalis dito bago siya dumating. Mapanganib si Kata kapag corralled siya. Ayokong lumapit siya sa mga bata. Tumakbo si Ellie patungo sa bintana at tumingin sa kalye. Sa malayo ay nakita niya ang hindi maaaring mapagkamalang mga ilaw ng isang sports car na papalapit sa gitna ng mabigat na trapiko ng avenida. Hindi ito ang Mercedes niya, ito ang pulang Porsche niya. Punyeta, bulong ni Ellie. 2 bloke na lang siya. Lumingon siya kay Marisa, hinawakan siya sa kaniyang balikat. Pakinggan mo ako ng mabuti. Kukunin mo ang mga bata at aakyat ka sa bubong. Mayroong isang lumang laundry room doon, hindi ba? Oo. Ngunit magtago ka roon. Huwag kang bababa hanggang sa hanapin kita. Kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa ang marinig mo, huwag kang bababa. Haharapin ko siya rito. Ellie, natatakot ako. Poprotektahan kita. Nangako ako sa iyo. Ngayon, tumakbo ka. Tumakbo. Si Marisa, itinulak ng pagmamadali sa boses ni Ellie, ay karga ang kambal ng may supernatural na lakas. Ibinigay ni Ellie sa kaniya ang diaper bag. Tiningnan nila ang isa't isa sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng adrenaline at isang tahimik na pangako ng katapatan. Tumakbo siya patungo sa hagdanan na paakyat. Nanatili si Ellie sa apartment, tumingin sa paligid. Nakita niya ang feeding bottle na hindi pa tapos. Nakita niya ang bukas na toolbox. Nakita niya ang kaniyang sariling jacket na nakalimutan sa upuan. Kung papasok si Kata at makikita ito, malalaman niya ang lahat. Malalaman niya na nabuhay siya ng dobleng buhay. Huminga ng malalim si Ellie, umupo sa plastic chair, sa gitna ng mahirap na silid, at naghintay. Wala nang balikan. Dumating ang paghaharap ng mas maaga kaysa sa binalak, ngunit hindi siya tatakas. Narinig niya ang roar ng makina ng Porsche na huminto sa ibaba, na sinundan ng mga takong na tumatama sa semento ng patio at ang matinis na boses ni Kata na sumisigaw kay Aling Carmen. Umalis ka! Matandang bruha! Alam kong nandito siya. Nakita ko ang SUV niya. Ipinagsalikop ni Ellie ang kaniyang mga daliri at tumingin ng matindi sa pinto. Halika, Kata, bulong niya. Halika at tingnan mo ang katapusan mo. Ang pinto ng apartment Afaro ay hindi bumukas, sumabog ito paloob. Ang bagong lock na in-install ni Ellie ay lumaban sa unang pagtulak, ngunit hindi sa galit na sipa ng isang bodyguard. Sa likod ng security man pumasok si Kata. Ang visual contrast ay marahas. Nakasuot si Kata ng blood red Valentino dress at stiletto heels na tumunog sa hubad na semento na parang mga putok. Ang kaniyang pabango, isang mabigat at mamahaling fragrance, ay agad na bumaha sa maliit na espasyo. Sinasakal ang amoy ng maligamgam na gatas at kahalumigmigan. Hindi gumalaw si Ellie mula sa plastic chair. Nanatili siyang nakaupo na magkasalikop ang mga kamay. Tinitingnan siya ng may katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Huminto si Kata sa gitna ng silid. Ang kaniyang mga mata ay naglakbay sa lugar ng may halong tunay na takot at masamang pagtatagumpay. Nakita niya ang kutsyon sa sahig, nakita niya ang single-burner electric stove, nakita niya ang bukas na toolbox, at sa wakas ay nakita niya ang portable aircon na umuugong sa bintana. Aba, sabi niya. Nagpakawala ng isang tawa na walang anumang kagalakan. Ang palasyo ng Buckingham, siguro, ang kaniyang mga mata ay nakatuon kay Ellie. Iniskan niya siya mula ulo hanggang paa ang pinawisang t-shirt,
ang maong na may mantsa ng grasa mula sa pag-aayos ng tubo, ang work boots. Tingnan mo ang sarili mo, dumura siya ng may panghahamak. Ang dakilang Elias San Jose ay naglalaro ng bahay-bahayan kasama ang servants. Nagpapakabanal ka ba, Eli? Nararamdaman mo ba na parang isang bayani na pumupunta sa butas ng daga na ito upang, magpalit ng diaper? Mag-ingat ka sa sinasabi mo, Kata. Ang boses ni Eli ay isang mababa, gutural na bulong. Nasa pribadong ari-arian ka. Pribadong ari-arian? Bumunghalit si Kata sa isang hysterical na tawa. Pakiusap, Eli. Kaya kong bilhin ang buong gusaling ito sa suot ko lang sa pulso at sirain ito kasama silang lahat sa loob. Gumawa siya ng isang hakbang patungo sa walang laman na kutsyon kung saan natutulog ang kambal. Ilang minuto na ang nakalipas. Tumayo si Eli sa isang talon, humahadlang sa kaniyang daan. Ang kaniyang katawan ay bumuo ng isang hindi matitinag na barrier. Huwag kang humakbang pa. Huminto si Kata, ilang sentimetro ang layo mula sa kaniyang dibdib. Tumingala siya nang may hamon. Nasaan sila? Tanong niya, tumitingin sa paligid. Saan mo itinago ang mga bastard at ang babaeng ahas? Alam kong nandito sila. Nakita ko ang nakasampay na damit sa bubong. Wala sila. Nagsinungaling si Eli. Sinabi ko sa kanila na umalis dahil alam kong darating ka. Alam kong hindi mo mapipigilan ang tukso na ipakita ang tunay mong mukha. Ang tunay kong mukha? Umurong si Kata ng isang hakbang, ang kaniyang ekspresyon ay tumigas. Ako lang ang nagprotekta sa iyo, Eli. Iniligtas kita mula sa isang mediocre na buhay kasama ang babaeng iyon. Wala siyang anuman. Tingnan mo siya, nakatira sa dumi. Sa tingin mo ba talaga na ang mga batang iyon ay may kinabukasan dito? Mas may kinabukasan sila rito na may pagmamahal kaysa sa ating mansyon na puno ng kasinungalingan, sagot niya. Alam ko na ang lahat, Kata. Alam ko ang tungkol sa mga peking mensahe. Alam ko na in-edit mo ang mga petsa. Alam ko na binayaran mo ang isang tao upang magpanggap na kaniyang kalaguyo sa mga malabong litrato na iyon. Hindi ito itinanggi ni Kata, hindi siya namutla, ngumiti lang siya. Isang malamig, kalkuladong ngiti. At anong gagawin mo? Tanong niya nang may nakakabaliw na katahimikan. Pupunta ka sa pulis? Iki-cancel mo ang kasal? Sige, gawin mo. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at ipinakita ang screen kay Eli. Ito ay isang corporate banking application. Kaa-approval lang ni Papa sa line of credit na kailangan ng iyong kumpanya para sa expansion sa Asia. $300 milyong. Eli, kung hindi ka magpapakasal sa akin sa Sabado na ito, kung iin-insulto mo ako, mawawala ang firm na iyon, babagsak ang iyong mga stock. Ang iyong imperyo na pinaghirapan mo ng husto ay magiging abo. Napilitan si Eli. Alam niyang totoo iyon. Nakulong siya sa financial na paraan hanggang sa maipatupad niya ang kaniyang sariling counter-attack, ngunit aabutin iyon ng ilang linggo. Kunin mo ang pera, sabi ni Eli. Wala akong pakialam. Maaring wala kang pakialam sa pera. Pinutol siya ni Kata. Lumapit muli, ibinaba ang kaniyang boses sa isang venomous na bulong. Ngunit may pakialam ka ba sa kanila? Itinuro niya ang walang laman na kutson. May mga kontak ako sa social services, Eli, isang hukom na kaibigan ng aming pamilya. Kailangan ko lang tumawag. Maaari kong ireklamo na ang mga batang iyon ay nakatira sa unhealthy conditions. Maaari kong sabihin na ang ina ay drug addict. Maaari akong magtanim ng ebidensya dito mismo ngayon. Gaano katagal bago sila kunin at ipadala sa isang orphanage ng estado? Ilang oras lang. Naramdaman ni Eli na nagyayelo ang kaniyang dugo. Iyon ay isang banta na hindi niya maaaring balewalain. Si Kata ay may kapangyarihan at kasamaan upang sirain si Marisa at ang mga bata dahil lang sa paghihiganti. Hindi ka maglalakas loob, ungol niya. Subukan mo ako, hamon niya. Umalis ka rito, kasama ako ngayon din. Bumalik ka sa bahay. Isuot mo ang iyong suit. Ngumiti ka para sa mga kamera sa kasal at kalimutan mo na umiral ang lugar na ito. Kung gagawin mo iyan, hahayaan ko ang babaeng pulubi na manatili sa kaniyang mga anak. Kung hindi, isinusumpa ko na bukas din ay matutulog ang mga sanggol na iyon sa isang pampublikong institusyon. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Sa itaas, sa laundry room sa bubong, tinakpan ni Marisa ang bibig ni Leo na nagsisimulang humikbi habang ang luha ay dumadaloy sa kaniyang sariling mukha.
Narinig niya ang lahat sa pamamagitan ng bukas na skylight. Narinig niya kung paano ang lalaking minahal niya ay na-true threat gamit ang buhay ng kaniyang mga anak. Tiningnan ni Ellie si Kata. Nakita niya ang psychotic na determinasyon sa kaniyang mga mata. Alam niya na kailangan niya sumuko. Kailangan niya ng oras upang mailabas si Marisa at ang mga bata sa bansa o itago sila ng mas mabuti. Hindi niya kayang labanan ang laban na ito ngayon. Sige, sabi ni Ellie sa isang patay na boses. Ngumiti si Kata nang may pagtatagumpay. Alam kong magpapakatao ka. Palagi kang isang pragmatic na lalaki. Aalis ako kasama ka, sabi niya. Ngunit kung hawakan mo ang isang hibla ng buhok nila, kung lalapit ka ng mas mababa sa 100 metro sa gusaling ito, papatayin kita, Kata, at hindi ito metaphor. Tara na, mahal, naghihintay ang kotse. Sabi niya, hindi pinapansin ang banta, lumilingon at naglalakad patungo sa pinto na may tindig ng isang reyna. Kailangan mong maligo ng matagal. Umaamoy ka ng kahirapan. Tumingin si Ellie sa huling pagkakataon patungo sa kisame, kung saan alam niyang naroroon si Marisa. Patawarin mo ako, naisip niya. Bibili ako ng oras. Lumabas siya sa apartment, isinara ang pinto sa likod niya. Ang tunog ng kaniyang mga hakbang na lumalayo kasama ang pagtunog ng mga takong ni Kata ay nagmarka ng katapusan ng truce. 5 minuto pagkatapos, nang humupa ang roar ng Porsche at ng security car sa kalye, bumaba si Marisa na nanginginig. Pumasok siya sa apartment. Pakiramdam niya ay nilabag ito ng presensya ng babaeng iyon. Ang pabango ni Kata ay nandoon pa rin, nagmamarka ng teritoryo. Tiningnan ni Marisa ang kaniyang mga anak. Sina Leo at Mateo ay nakatingin sa kaniya ng may malalaking mata, natatakot sa kaniyang tensyon. Hindi ko hahayaang kunin nila kayo, bulong niya sa isang frenetic panic na lumalaki sa kaniyang dibdib. Sabi niya, ipapadala niya kayo sa isang orphanage. Sabi niya, magtatanim siya ng droga. Pumasok si Aling Carmen na pilay, namumutla. Narinig niya ang mga sigaw mula sa patio. Anak, anong nangyari? Umalis ang lalaking iyon kasama siya. Hindi kami kayang protektahan ni Ellie Carmen, sabi ni Marisa. Mabilis na kumikilos. Kumukuha ng isang lumang maleta mula sa ilalim ng kutson. Siya ay nakatali sa kaniya. May pera siya, may mga hukom siya. Kung mananatili ako rito, kukunin nila ako. Kailangan kong maglaho. Saan ka pupunta? Malayo, kung saan walang makakakilala sa amin, sa aming bayan, sa bundok o sa border, hindi ko alam. Pero, sinabi niya, dinala niya ang aircon. Gusto niya kayo. Siya ay mahina laban sa kaniya. Narinig mo, umalis siya. Sumuko siya upang protektahan tayo ngayon. Ngunit bukas, kapag nagsawa na siya, babalik siya para sa atin. Kailangan kong maglaho. Iyan ang tanging paraan upang maging ligtas ang mga anak ko. Nagsimulang maglagay si Marisa ng damit sa maleta ng magulo. Diapers, onesies, ang kaniyang kaunting damit. Sabihin mo sa kaniya, huminto si Marisa sa pinto na may maleta sa isang kamay at ang carrier na may mga sanggol sa dibdib. Tiningnan niya ang walang laman na apartment, ang aircon na binili ni Ellie, ang buhay na maaaring mangyari. Kung babalik siya, sabihin mo sa kaniya na huwag niya akong hanapin, na kung talagang mahal niya kami, hayaan niya kaming umalis. At sa gayon, lumabas si Marisa sa gabi, nagiging isang anino muli, tumatakas mula sa tanging lalaki na maaaring magligtas sa kaniya upang iligtas siya at ang kaniyang mga anak mula sa pagkawasak. Ang malaking hotel sa Maynila ay nagniningning tulad ng isang hiyas sa ilalim ng sikat ng araw ng tanghali. Ito ang event ng taon. Ang media ay nagkukumpulan sa pasukan. Ang mga flash ay nagpaputok ng nakakasilaw na sunod-sunod tuwing may politiko o celebrity na bumaba mula sa isang armored limousine. Sa loob, sa pangunahing ballroom, na ginawang isang katedral ng mga puting bulaklak imported orchids, tulad ng hinihingi ni Kata 500 bisita ang naghihintay. May live na violin music, ang hangin ay umaamoy ng lumang pera at mamahaling champagne. Si Ellie ay nasa isang pribadong suite sa harap ng isang malaking salamin. Nakasuot siya ng tailored tuxedo na nagkakahalaga ng mas mataas kaysa sa buong gusaling kung saan nakatira si Marisa. Mukha siyang walang depekto at nararamdaman niyang patay siya. 3 araw na ang nakalipas mula sa paghaharap sa apartment. 3 araw na hindi siya iniwan ni Kata ng mag-isa kahit isang segundo. Kinuha niya ang kaniyang telepono, nag-aakmang digital detox bago ang kasal. Naglagay siya ng security sa pinto ng mansyon.
Si Ellie ay kidnapped sa kaniyang sariling buhay. 5 minuto, Ginoong San Jose, sabi ng wedding organizer, sinilip ang kaniyang ulo ng may kaba. Handa na ang nobya, tumango si Ellie nang walang sinabing salita. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto at pumasok ang isang waiter na may dalang tray ng tubig. Ngunit hindi siya isang waiter ng hotel, siya si Ramirez, ang kaniyang security chief, nakasuot ng staff uniform. Biglang lumingon si Ellie. Ramirez, anong ginagawa mo rito? May mga mata si Kata kahit saan. Ginoo, walang oras. Sinubukan kong kontakin ka sa loob ng 2 araw. Hinarangan ng security ni Senyorita Montilla ang aking mga access sa kumpanya. Anong nangyayari? Ayos ba sila? Ayos sina Marisa at ang mga bata. Ibinaling ni Ramirez ang kaniyang tingin. Tumama ang kaniyang katahimikan kay Ellie, tulad ng isang sledgehammer. Umalis sila, Ginoo. Ano? Naramdaman ni Ellie na bumubukas ang lupa. Noong gabing umalis kayo kasama si Senyorita Montilla, tumakas si Marisa. Sinabi sa akin ni Aling Carmen na natatakot siya sa mga banta ni Kata. Sinabi niya na mas gusto niyang maglaho kaysa ipagsapalaran na kunin ng social services ang mga bata. Saan siya pumunta? Hinawakan ni Ellie si Ramirez sa lapels ng kaniyang uniform. Sabihin mo sa akin na alam mo kung saan siya pumunta. Nitrace ko ang kaniyang transport card. Bumili siya ng tiket ng bus patungo sa Northern Luzon, Ilocos. Umalis ang bus kahapon, ngunit nagkaroon ng road blockage sa highway dahil sa isang rally. Nakastranded sila sa terminal ng Pampanga, naghihintay ng transfer. Tiningnan ni Ellie ang kaniyang relos. Pampanga ay sa loob ng 2 oras ang layo. Kung sumakay sila sa transfer na iyon patungong Hilaga, mawawala ko sila. Tatawid sila sa border o pupunta sila sa bundok at hinding-hindi ko na sila mahahanap. Ginoo, ang kasal. Itinuro ni Ramirez ang pinto. Nasa labas ang inyong biyenan, ang mga partner, ang media. Kung aalis kayo ngayon, kung aalis ako ngayon, mawawala ang kumpanya ko. Tinapos ni Ellie. Naalala niya ang banta ng mga loan, naalala niya ang skandal. Pagkatapos ay naisip niya si Mateo na humahawak sa kaniyang daliri. Naisip niya si Marisa na natutulog sa isang plastic chair upang bantayan ang pagtulog ng kaniyang mga anak. Naisip niya ang takot sa kaniyang mga mata nang pumasok si Kata. Tumakas sila dahil sa kaniya, dahil hindi siya naging sapat na lalaki upang patigilin si Kata. Ramirez, sabi ni Ellie, inalis ang bulaklak sa kaniyang lapel at ihindamo ang kotse sa service exit. Ang Mercedes, hindi ang SUV, iyong mabilis. Nagsimulang tumugtog ang wedding music, ang triumphal march. Ito na ang sandali. Lumabas si Ellie sa suite, naglakad sa carpeted hallway. Sa dulo ng pasilyo, bumukas ang malaking dobling pinto ng ballroom. Lahat ng mukha ay lumingon sa kaniya, daan-daang tao. Sa dulo ng pasilyo, sa altar, naghihintay si Kata na nagniningning, nagtatagumpay. Sa tabi niya, ang kaniyang ama, ang banker, ay tumitingin sa kaniyang relos ng may pagkainip. Naglakad si Ellie patungo sa altar. Ang kaniyang mga hakbang ay matatag. Nagbulungan ang mga tao tungkol sa kung gaano siya kagwapo, tungkol sa perpektong magkasintahan. Dumating siya sa harap ni Kata, ngumiti siya sa ilalim ng belo. Huli ka, bulong niya ng may pagtatagumpay. Ngunit pinapatawad kita, sabihin mo lang ang oo at matatapos na ang lahat. Nagsimulang magsalita ang hukom. Ang mga salita ay isang malayong buzz upang mahalin at igalang siya sa kayamanan at sa kahirapan. Tiningnan ni Ellie si Kata sa mata. Hindi. Hindi ito sigaw, ito ay isang salita na sinabi sa isang normal na volume, ngunit sa acoustics ng ballroom ito ay tumunog tulad ng isang putok. Huminto ang hukom. Tumigil ang background music. Isang sepulchral silence ang bumaba sa silid. Anong sinabi mo? Tanong ni Kata. Ang kaniyang ngiti ay nagyelo. Naging isang grimace ng pagkalito. Sabi ko hindi. Lumingon si Ellie patungo sa mikropono ng hukom at kinuha ito. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo, Kata, dahil mahal ko ang aking asawa. Isang bulungan ng shock ang dumaloy sa karamihan. Nababaliw ka ba? Sumutsot ang ama ni Kata. Gumawa ng isang hakbang pasulong. Masisira ka kung gagawin mo ito. Ipalulubog kita. Tiningnan siya ni Ellie ng may ganap na lamig. Ipalubog mo ako. Kunin mo ang kumpanya. Kunin mo ang pera, ngunit hindi mo kukunin ang buhay ko. Lumingon si Ellie kay Kata sa huling pagkakataon. Sabihin mo sa kanila ang totoo.
Kata, sabihin mo sa kanila na pinalsipika mo ang DNA test. Sabihin mo sa kanila na natsu-threat ka na ilagay ang aking mga anak sa isang orphanage. Tumahimik ka. Sigaw niya, nawawala ang kaniyang composure. Inilunsad ang kaniyang sarili upang kunin ang mikropono. Nagdedeliryo ka. Binitawan ni Ellie ang mikropono na bumagsak sa sahig nang may matinis na feedback na nagpatakip sa tainga ng lahat. Pupunta ako upang hanapin ang aking pamilya. Idineklara ni Ellie nang hindi naghihintay ng sagot. Lumingon siya at tumakbo. Tumakbo siya sa gitnang pasilyo. Hindi pinapansin ang mga kamay na sumusubok na pigilan siya, hindi pinapansin ang mga flash ng kamera na ngayon ay kumukuha ng pagbagsak ng imperyo ng San Jose. Tumakbo siya, tulad ng hindi pa siya tumakbo sa kaniyang buhay. Lumabas siya sa hotel patungo sa nakakasilaw na liwanag ng kalye. Inalis niya ang kaniyang bowtie habang tumatakbo patungo sa gilid na eskinita. Ang itim na SUV ay huminto sa harap niya. Bumukas ang pinto. Si Ramirez ay nasa manibela. Sakay na, boss. Tumalon si Ellie sa loob ng gumagalaw na sasakyan. Sa Pampanga, sigaw niya. Hinahampas ang dashboard. At huwag kang hihinto para sa anuman o kaninuman. Nag-accelerate ang SUV, iniiwan ang karangyaan, ang reputasyon, at ang kasinungalingan. Tiningnan ni Ellie sa rearview mirror kung paano lumabas ang ama ni Kata na sumisigaw sa kalye kasama ang mga security guard. Ngunit huli na ang lahat. Ang lobo ay nakawala na sa gintong tanikala. Magtiis ka, Marisa, bulong ni Ellie. Nagdarasal sa isang Diyos na hindi niya pinaniniwalaan hanggang kamakailan. Huwag kang sumakay sa bus na iyon. Hintayin mo ako. Ang climax ng kaniyang buhay ay wala sa isang altar. Ito ay nasa isang maruming terminal ng bus, 200 kilometro ang layo, kung saan isang babae at 2 sanggol ang malapit ng maglaho magpakailanman. Ang speedometer ng SUV ay nagpapakita ng 180 km/h. Ang aspalto ng North Expressway patungong Pampanga ay kinakain sa ilalim ng mga gulong tulad ng isang walang katapusang itim na ribon. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay siksik. Tanging sinira ng roar ng makina at ang mabilis na paghinga ni Ellie. Inalis niya ang kaniyang tuxedo jacket at itinapon ito sa likod na upuan. Ang puting designer shirt na gawa sa Italy ay basang-basa ng pawis at bukas sa kaniyang leeg na nagpapakita ng tensyon ng kaniyang mga kalamnan sa lalamunan. Ginoo, 10 minuto na lang tayo, anunsyo ni Ramirez na matatag ang mga kamay sa manibela, iniiwasan ang mga cargo truck nang may surgical na katumpakan. Ngunit may alert ako sa police scanner. Biglang lumingon si Ellie. Anong nangyayari? Reklamo ng pagnanakaw ng sasakyan at kidnapping. Kidnapping? Hindi nag-aaksaya ng oras ang pamilyang Montilla. Inireport nila na kinuha ka sa hotel ng labag sa iyong kalooban. Marahil upang bigyang katwiran sa media kung bakit tumakas ang nobyo. Sila ay sumusubok na iligtas ang kanilang mukha at makuha ka. Huwag kang hihinto, utos ni Ellie. Tinitingnan ang horizon kung saan nakita na ang mga ilaw ng Pampanga. Huwag kang hihinto hanggang sa makapasok tayo sa terminal na iyon. Kung pipigilan tayo, tatakbo ako. Naiintindihan, boss. Kumapit kayo. Mabilis na inapakan ni Ramirez ang accelerator. Samantala, sa terminal ng bus sa Pampanga, ang hangin ay umaamoy ng sinunog na diesel at murang fast food. Ang ingay ay nakakabingi mga anunsyo sa loudspeaker, mga taong naghihila ng mga maleta, mga bata na umiiyak. Sa isang malamig na metal bench, malapit sa platform 4, kinakarga ni Marisa ang double carrier. Sina Leo at Mateo ay natutulog, pagod sa biyahe at sa init. Siya, hindi. Binabantayan niya ang bawat mukha na dumadaan na may puso sa kaniyang lalamunan. Mga pasahero ng Bus 502 patungong Ilocos at may stopover sa border, pakiusap, sumakay na sa platform 4, aalis sa 5 minuto. Ang anunsyo ay tumunog tulad ng isang hatol. Tumayo si Marisa. Masakit ang kaniyang likod, masakit ang kaniyang mga binti, ngunit ang takot ay isang malakas na makina. Halika na, mga mahal ko, bulong niya. Konting-konti na lang at malalayo na tayo kung saan walang makakahanap sa atin. Kinuha niya ang lumang maleta sa isang kamay, inayos ang bigat ng mga sanggol sa kaniyang dibdib at naglakad patungo sa pila. Ibinigay niya ang kaniyang tiket sa driver, isang matandang lalaki na may pagod na bigote. Sumakay ka ng maingat, inay,
sabi ng lalaki na nakikita ang karga niya. Inilagay ni Marisa ang isang paa sa step ng bus. Sa sandaling iyon narinig niya ang screech. Hindi ito ang tunog ng isang bus, kundi ng mga gulong na marahas na dumidulas sa aspalto ng passenger drop-off area na sinundan ng mga sigaw at klakson. Lumingon si Marisa nang may instinct. Sa pamamagitan ng mga glass door ng terminal, nakita niya ang chaos. Isang itim na SUV ang umakyat sa bangketa. Halos tumama sa isang tindahan ng magasin. Ang pinto ng pasahero ay bumukas bago pa man ganap na huminto ang sasakyan. Isang lalaki ang tumakbo palabas. Nakasuot siya ng tuxedo pants, isang puting shirt na nakabukas ang mga butones at hindi maaari. Marisa, ang sigaw ni Eli ay tumagos sa ingay ng terminal tulad ng kulog. Tumakbo siya, itinulak ang mga automatic door ng malakas. Hindi pinapansin ang isang security guard na sumubok na pigilan siya. Naramdaman ni Marisa na pinaparalisa siya ng panik. Hindi. Ang ibig sabihin niya ay sumusunod si Kata. Ang ibig sabihin nito ay kukunin nila ang kaniyang mga anak. Isara ang pinto. Sigaw ni Marisa sa driver ng bus, umaakyat sa mga baitang ng may pagkatumba. Pakiusap, isara mo, hinahabol nila ako. Ang driver, na inalerto, ay nag-aksyon sa lever. Nagsimulang magsara ang pneumatic door ng may hiss. Hindi, sigaw ni Eli. Dumating siya sa platform nang malapit na ang mga pinto na magsara. Inilagay niya ang kaniyang mga kamay sa pagitan ng mga rubber seal, ginamit ang kaniyang brute force upang pigilan ang pagsara. Pinigilan ng driver ang mekanismo para sa kaligtasan. Pinuwersa ni Eli ang pagbubukas at umakyat sa unang baitang, humihingal na may pulang mukha at basang buhok. Nagkaharap sila sa makipot na hagdanan ng bus. "Huwag kang umalis," pakiusap ni Eli. Hindi ito utos, ito ay isang desperadong pagmamakaawa. Pakiusap. Umurong si Marisa, pinoprotektahan ang mga sanggol gamit ang kaniyang mga braso, kinulong laban sa pasilyo. "Iwanan mo ako," sigaw niya, at sa pagkakataong ito ay sumiklab ang iyak sa kaniyang boses. "Umalis ka sa kaniya. Hindi ko hahayaang kunin nila ako. Sabihin mo sa mga abogado mo na umalis." Walang mga abogado, Marisa. Walang siya, walang kasal. Itinaas ni Eli ang kaniyang mga kamay upang ipakita na siya ay walang armas, na wala siyang dalang mga papel, tanging ang kaniyang presensya. Iniwan ko siya sa altar. Umalis ako. Tiningnan siya ni Marisa nang hindi makapaniwala. Sinuri niya ang kaniyang magulo na damit, ang kawalan ng singsing, ang desperasyon sa kaniyang asul na mga mata. "Nagsisinungaling ka. Ito ay isa pang trick," sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin na sisirain niya ako. "Wala siyang magagawa sa iyo. Nandito ako. Tumakbo ako. Iniwan ko ang kumpanya, iniwan ko ang pera, iniwan ko ang lahat. Gusto ko lang na huwag mong dalhin ang mga anak ko." Bigla, ang isang kaguluhan sa likod ni Eli sa platform ay nagpaliko sa lahat. "Ayan siya! Pigilan ninyo siya! Hindi ito ang pulis! Si Kata ito!" Dumating siya sa pulang Porsche na maling nakaparada sa likod ng SUV ni Ramirez, na umuusok ang makina dahil sa bilis. Pumasok siya sa platform tulad ng isang hurricane ng galit, sinundan ng dalawa sa kaniyang mga private bodyguard at, sa kasamaang palad, ng ilang pulis na nagagawa niyang kumbinsihin sa pasukan. Nakasuot pa rin si Kata ng kaniyang wedding dress, ngunit ang laylayan ay marumi ng grasa at lupa. Ang belo ay sira. Ang perpektong makeup ay tumulo dahil sa luha ng galit, na nagbigay sa kaniya ng isang grotesque, halos horror movie na hitsura. "Bumaba ka sa bus na iyan, Eli," sigaw niya. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong terminal. "Magnanakaw ka. Ninakaw mo ako at kinikidnap mo ang mga batang iyan." Namutla si Marisa. Ang bangungot ay nagiging totoo. "Mga opisyal, arestuhin din siya," sigaw ni Kata. Itinuro si Marisa gamit ang nanginginig na daliri. Siya ay isang accomplice. Ang babaeng iyan ay isang prostitute na naghugas ng utak sa kaniya. Nakita ni Eli ang ganap na takot sa mga mata ni Marisa. Nakita niya kung paano siya umuurong, naghihintay ng huling suntok, at may isang bagay na nasira sa loob niya. Ang huling bakas ng kaniyang dating diplomatiko at kontroladong pagkatao ay naglaho. Tumalon si Eli pababa ng bus, lumapag sa platform bilang isang human barrier sa pagitan ng pulis at ng kaniyang pamilya.
Walang hihipo sa aking asawa, sigaw ni Ellie. Ang salitang asawa ay umalingaw-ngaw, nagpatigil sa mga pulis ng isang segundo. Bumunghalit si Kata sa isang hysterical na tawa. Asawa? Ako ang asawa mo. May contract tayo. May kulang na isang pirma. Ang katulong na iyan ay wala. Naglakad si Ellie patungo kay Kata. Sinubukan ng mga bodyguard niya na humadlang, ngunit lumabas si Ramirez nang biglaan, tumabi sa kaniyang boss, handa para sa away. Ang intensity sa tingin ni Ellie ay nagpabigla sa sarili niyang mga bodyguard. Huminto si Ellie sa harap ni Kata. Tapos na, Kata. Wala ka ng kapangyarihan dito. Hindi tayo nasa hotel mo, hindi tayo nasa bangko mo. Nasa real life tayo. Lumingon siya sa karamihan, sa mga cellphone na nagre-record sa mga pulis. Gusto ba ninyong malaman ang totoo? Sigaw ni Ellie. Itinuro si Kata. Ang babaeng ito ay pinalsipika. Ang DNA test. Ginawa niya akong maniwala na hindi sa akin ang mga anak ko. Natsu threat siya sa isang mahirap na ina na kukunin ang kaniyang mga sanggol gamit ang kaniyang impluwensiya kung hindi siya maglalaho. Isang bulungan ng pagkagalit ang dumaloy sa terminal. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Nagsisinungaling ka! Sigaw ni Kata. Ngunit ang kaniyang boses ay nag-alinlangan sa harap ng puot ng karamihan. Hindi ako nagsisinungaling. Lumingon si Ellie patungo sa bus. Inabot ang kaniyang kamay kay Marisa na nakatayo sa bukas na pinto. Nanonood ng eksena. Marisa, lumabas ka. Hayaan mong makita kanila. Hayaan mong makita nila kung sino ang tinawag mong prostitute. Nag-alinlangan si Marisa, ngunit nakita niya si Ellie na nagtatanggol sa kaniya tulad ng isang leon. Nakita niya na inilalagay niya ang kaniyang katawan at ang kaniyang reputasyon sa firing line para sa kaniya. Dahan-dahan siyang bumaba sa mga baitang nakarga ang kambal. Ang kaniyang damit ay mapagkumbaba, ang kaniyang mukha ay malinis, ngunit mayroon siyang dignidad na hindi kayang bilhin ng 1,000 na damit ni Kata. Tumabi si Ellie sa kaniya at inikot ang kaniyang balikat gamit ang isang mapagprotektang braso. Ito ang mga anak ko, sabi ni Ellie sa mga pulis sa isang matatag na boses. May dugo ko sila at ang babaeng ito ang ina ng aking mga anak, ang tanging babae na minahal ko. Nagkamali ako sa pag-iwan sa kaniya at halos mawawala ang kaluluwa ko dahil sa pera. Ngunit ngayon ay pinipili ko ang katotohanan. Tiningnan niya si Kata sa mata. Maari mong kunin ang kumpanya, maaari mo akong idemanda para sa breach of contract, maaari mong kunin ang lahat ng aking pera, ngunit hindi mo na muling masuthret ang aking pamilya. Kung lalapit ka sa kanila, hindi ang mga abogado ang pipigil sa iyo, kundi ako. Tiningnan ni Kata ang paligid. Nakita ang mga kamera, nakita ang panghahamak sa mukha ng mga estranghero. Nakita niya na hinahawakan ni Ellie ang mahirap na babaeng iyon nang may pagmamataas na hindi pa niya kailanman ipinakita sa kaniya. Ang kaniyang narrative ay gumuho. Isa kang idiot. Dumura siya, ngunit wala ng lakas sa kaniyang boses. Tanging kapaitan. Magiging nobody ka. Magiging mahirap ka tulad niya. Siguro, sagot ni Ellie, tumitingin kay Marisa at sa mga sanggol na nagmasid sa kaniya ng may malaki at tahimik na mga mata. Ngunit ako ang magiging pinakamayamang tao sa mundo. Umalis na tayo. Sigaw ni Kata sa kaniyang mga lalaki, lumilingon. Hindi na kayang tiisin ang pampublikong kahihiyan kahit isang segundo pa. Naglakad siya sa pagitan ng mga tao patungo sa kaniyang kotse, natalo hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang katotohanan na hindi niya kayang bilhin. Ang mga pulis na nakikita na ang biktima ay tumakas at ang di umano'y kidnapper ay isang ama na nagpoprotekta sa kaniyang pamilya ay ibinaba ang kanilang mga kamay at umalis ng discreetly. Ang platform ay nanatili sa isang relatibong katahimikan, tanging sinira ng minsang palakpakan ng ilang emosyonal na pasahero. Lumingon si Ellie kay Marisa. Magkalapit sila. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Tanong niya sa basag na boses. Dahil sa adrenaline at takot sa kaniyang pagtanggi. Tiningnan ni Marisa ang bus na malapit nang umalis nang wala siya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Ellie. Nakita niya ang pawis, ang sirang damit, ang desperadong pagmamahal. Dahan-dahan niyang binitawan ang maleta sa sahig. Naniniwala ako sa iyo, bulong niya. Pinakawalan ni Ellie ang hangin na tila pinipigilan niya sa loob ng isang taon. Niyakap niya siya.
Niyakap niya si Marisa at ang kambal sa isang bloke, inilubog ang kaniyang mukha sa kaniyang leeg, umiiyak ng walang kahihiyan sa harap ng daan-daang estranghero. "Umuwi na tayo," sabi niya. "Hindi ko pa alam kung saan iyon, ngunit hanggat magkasama tayo, iyon ay tahanan." Epilogo. 3 taon na ang nakalipas, ang sikat ng araw ng hapon ay nagbabadya sa isang tahimik na parke sa labas ng syudad. Hindi ito isang eksklusibong country club o isang pribadong parke. Ito ay isang public park na may berdeng damo, malalaking puno at mga pamilyang nagpipiknik sa mga plaid blanket. Isang sasakyan ang huminto sa parking lot. Hindi ito ang armored na Mercedes-Benz noong una. Ito ay isang malinis at praktikal na family minivan na may sticker ng baby on board sa likod na bintana. Bumukas ang pinto ng driver at bumaba si Ellie. Hindi na siya nakasuot ng Italian suit. Nakasuot siya ng komportableng maong, isang navy blue polo shirt at sneakers. Nagbago ang kaniyang mukha. Ang mga linya ng walang hanggang stress ng kaniyang dating buhay ay nawala, pinalitan ng mga linya ng ekspresyon sa paligid ng kaniyang mga mata, sanhi ng labis na pagngiti. Mukha siyang mas malusog, mas tanned, mas buhay. Binuksan niya ang likod na pinto at in-unbuckle ang 2 seatbelt. "Tatay, ang bola!" sigaw ni Mateo, na ngayon ay 3 taong gulang at isang whirlwind ng energy. "Gusto ko ng swings," sigaw ni Leo, tumalon pababa. Ang parehong mga bata ay ang buhay na imahe ni Ellie, madilim na buhok at ang hindi maaaring mapagkamalang mga asul na mata na nagniningning ng may mischief. Kinuha ni Ellie ang isang soccer ball at isinara ang minivan. "Hintayin ninyo si nanay," babala niya ng tumatawa habang sinubukan niyang habulin si Mateo. Mula sa tabi ng pasahero, bumaba si Marisa. Ang transformation sa kaniya ay subtle, ngunit malalim. Wala nang bakas ng malnutrition o takot sa kaniyang tindig. Siya ay nagniningning. Nakasuot siya ng isang simpleng floral dress. Ang kaniyang buhok ay nakalugay at makintab, at isang tahimik na ngiti na nagmumula sa kapayapaan. Lumapit si Ellie sa kaniya at inilagay ang isang braso sa kaniyang baywang, binigyan siya ng isang mabilis na halik sa kaniyang sentido. "Handa ka na ba para sa Battle Royale?" tanong niya. Itinuro ang kambal na tumatakbo na patungo sa playground. "Palagi," sagot niya. Inilagay ang kaniyang ulo sa kaniyang balikat. "Tumawag ba si Ramirez?" "Oo, kanina lang." Sabi niya ang bagong branch ng consulting firm ay umaandar ng maayos. Hindi nabawi ni Ellie ang kaniyang telecommunications empire. Tinupad ni Kata at ng kaniyang ama ang kanilang banta. Inalis nila ang kaniyang mga stock, dinimanda siya, at iniwan siyang halos bankrupt. Ngunit si Ellie ay may isang bagay na wala sila, tunay na talento at isang unshakable motivation. Nagsimula siya sa wala kasama si Marisa. Itinatag niya ang isang maliit na ethical business consulting firm. Si Ramirez, tapat hanggang kamatayan, ay sumama sa kaniya bilang partner. Nagtatrabaho sila ng husto, kumikita ng sapat upang mabuhay, ng maayos walang labis na karangyaan, ngunit walang moral debt. "Nagsisisi ka ba?" tanong ni Marisa bigla. Tinitingnan ang isang lalaki na dumadaan na may mamahaling suit at briefcase, nakikipag-usap sa telepono ng may kahalagahan, na nagpapaalala sa kaniya ng dating Ellie. Sinundan ni Ellie ang tingin niya. Pinanood ang stressed na lalaki, disconnected sa mundo. Pagkatapos ay tiningnan niya sina Leo at Mateo na tumatawa ng malakas habang sinusubukan nilang umakyat sa slide ng pabalik. Lumingon siya kay Marisa, kinuha ang kaniyang kamay at isinalikop ang kanilang mga daliri. Nararamdaman ang tunay na bigat ng kaniyang wedding ring, isang simpleng gold band na binili nila ng magkasama. "Nagsisisi?" Ngumiti si Ellie, at iyon ang pinakatapat ng ngiti sa mundo. "Marisa, dati may maraming milyon ako sa bangko, ngunit ako ang pinakamahirap na tao sa planeta. Umuwi ako sa isang walang laman at malamig na bahay. Ngayon," itinuro niya ang mga bata. "Ngayon, ako ay isang multimillionaire. Mayroon ako ng lahat ng hindi kailanman kayang bilhin ng pera ng mga muntilya." Ngumiti si Marisa na may basang mata sa kaligayahan. "Mahal kita, Ellie. At mahal din kita, aking buhay. Mas higit pa kaysa kahapon, mas mababa kaysa bukas. Tatay, tingnan mo ito." Sigaw ni Leo mula sa itaas ng mga laro. Binitawan ni Ellie ang kamay ni Marisa ng may kindat. "Paparating na ako," sigaw niya. Tumatakbo patungo sa kaniyang mga anak, nagiging ang tickle monster muli.
Nanatili si Marisa, pinanood sila ng isang sandali. Nakita niya ang kaniyang asawa na humiga sa damuhan. Hinayaan ang sarili na talunin ng dalawang maliliit na bata, tumatawa ng nakabukas ang bibig patungo sa asul na kalangitan. Ang huling imahe ay nagyelo sa eksenang iyon. Si Ellie sa sahig, yakap-yakap ng kaniyang dalawang magkatulad na anak habang naglalakad si Marisa patungo sa kanila sa ilalim ng ginintuang liwanag ng paglubog ng araw. Ang pagtubos ay kumpleto. Ang bilyonaryo ay nawala ang kaniyang kapalaran upang hanapin ang kaniyang kayamanan at sa palitan na iyon, nanalo siya sa pinakamahalagang laro sa lahat, wakas.